Matindi ang galit na itinanim ni Charm sa kanyang puso para sa pamilyang Delgado matapos kamkamin ang kanilang kalupaan sa San Vicente. Dahil dito, napilitan silang lisanin ang lugar at magbakasakali sa Maynila. Ngunit hindi naging madali ang kanilang buhay. Namatay ang kapatid nilang bunso dahil sa sakit na dengue at kawalang pera. Maaga ding lumisan ang kanilang ama nang madisgrasya ito matapos masagasaan ng truck. Ang hagupit ng buhay na pinagdaanan ni Charm ay ibinunto niya sa pamilya ni Micael Delgado at sinisigurong maniningil siya rito sa kahit na anumang paraan. Baba! Isang matapang na boses babae ang narinig ni Dr. Micael na sumigaw matapos marahas na buksan ang pinto ng kanyang kotse. Galing siya sa kanyang klinik at pauwi na sana ng bahay. 8:00 pa lang naman iyon ng gabi. Kung tutuusin, masyado pang maaga para sa mga nagkalat na hold-upper sa Kamaynilaan. Naisip kasi ni Micael na hold-upper ang mga ito dahil hindi lang naman isang tao ang humarang sa kanya, kundi 3. Lahat nakasombrero, naka-black leather jacket at pants. Natitiyak niyang wala itong ibang pakay sa kanya kundi iyon lamang. Isa-isa niya itong tinignan. Anong kailangan niyo? Tanong niya sa 3. Ikaw ang kailangan namin. Baba! Marahas na siyang hinablot ng babaeng leader ng grupo at ibinaba ng kanyang sasakyan. Buti nga't naitabi pa niya iyon kaya hindi sila nakaharang sa kalsada. Nasipat niya ang kamay ng babae na humablot sa kanya pero malakas ito na parang lalaki. Ang isa naman agad sumampas sa owner type jeep na halatang luma. Ang isa naman pumwesto kaagad sa driver seat. Di ba doktor ka? Kailangan ka namin. Sugatan ng kuya ko at nag-aagaw buhay. Nakatutok na ngayon ang dulo ng patalim sa kanyang tagiliran. Napabuntong hininga siya bago tumingin sa babaeng matapang. Bakit kailangan niyo pang gumawa ng masama? Pwede niyo namang dalhin sa hospital ang sugatan. Suhestyon ni Micael na ikinapika ng babaeng may hawak sa kanya. Sira ka ba? Bakit namin gagawin kung may pera kami? Maangas nitong saad. Oo nga naman doktor, hindi ka naman namin sasaktan basta sumunod ka lang, okay? Saad pa ng isa pang boses babae na nasa unahan. I'm sorry. Hindi ko siya kayang gamutin kung wala akong kagamitan. Malumanay niyang wika sa mga ito dahil iyon naman ang totoo. Nagkatinginan ng 3 at nag-usap-usap sa pamamagitan ng mga mata. May isinenyas pa ang isang babaeng kasama nito sa driver seat. Okay, sasamahan kita. Kunin mo sa kotse mo at wag kang tatakas. At hindi ako mag-aalangan na alam mo na. Sabi pa ng babaeng may hawak sa kanya at sinulya pang may hawak na patalim. Muli siyang ibinaba sa owner type jeep at kinaladkad palapit sa kanyang kotse. Wala akong gamit sa kotse ko, lahat nasa klinik. Alanganing wika ni Micael. Masama siyang tinignan ng babae at naiinis na sinipa ang gulong ng kanyang sasakyan. Ano pang iniintay mo? Kunin mo! Sakay! Galit na itong patulak siyang isinakay na muli sa kanyang kotse. Bago isinara ang pinto, sinenyasan nito ang mga kasamahan na sundan sila. Inutusan pa siyang mag-drive ng babae. Bagaman halos nakatakip na sa mukha nito ang sombrero, nakikita niya pa rin ang maamong mukha nito. Makipot na labi at matangos na ilong. Hindi na nga lang klaro sa mata pero masama itong nakatingin sa kanya. Pinag-drive siya nito at inutusang bilisan habang siya'y nagmamaneho. Tahimik na walang magawa si Micael. Tanaw niya sa side mirror ang nakasunod na owner type sa kanilang likuran. Habang ang babae sa kanyang tabi ay wala itong kurap na nakatingin sa kanya at binabantayan ang kanyang bawat galaw. Naging seryoso lamang siya sa pagmamaneho hanggang sa marating nila ang kanyang klinik. Para bang wala itong tiwala sa kanya na sumama pa sa loob. Nakasunod ito sa bawat galaw niya habang inaayos niya ang kanyang mga kagamitan. Siguro kung nakakatunaw lang ang titig nito, kanina pa siya nalusaw. Ano bang nangyari at nasugatan ng kuya mo? Pag-uusisa niya upang mabasag ang katahimikan sa kanilang pagitan. Nais niya sanang tanggalin ang suot nitong sombrero upang matitigan ang mukha ng babae pero nag-aalangan siya lalo at may hawak itong patalim. Ang kabutihan ay hindi na iyon nakatutok sa kanya nang masiguro nitong hindi siya tatakas. Wala ka nang pakialam doon, bilisan mo na lang dyan. Supladang sagot nito sa matapang na boses. Ilang minuto matapos niyang ipunin ang mga gamit ay pahila na siyang inilabas nito sa kanyang klinika at isinakay sa owner type jeep. Sa bilis ng pagpapatakbo ng driver
ay halos masubsob siya sa likuran ng upuan kung hindi pa mabilis na iharang ng babae ang braso nito. Mukha lang itong babae pero iba ang liksi at bilis. Napapatingin naman siya sa mga ito at gusto niyang magduda. Pero mas pinili ni Mikael na manahimik na lamang kaysa magsalita para sa kanyang kaligtasan. Isang lalaki ang nakita niyang nakahiga sa papag na kahoy pagdating nila sa loob ng maliit na bahay na yari sa plywood. Umaagos ang dugo mula sa sugat ng lalaki sa braso. Naririnig niya rin ang hirap na pagdaing nito. "Bakit nakatanga ka pa? Gamutin mo na ang Kuya Ashlon ko." Sigaw sa kanya ng babaeng katabi. Nabaling ang kanyang atensyon dito bago muling tinignan ng lalaki at kumilos. Hindi pa man niya nahahawakan ng daplis ng baril nito sa braso, sumisigaw na ang lalaki. "Ano bang ginagawa mo?" Angil ng babae. "Lumabas ka muna, miss. Di ko siya magagamot kung nandito ka sa loob." Utos niya sa babae. Baka pag tinahi niya ang sugat nito, lalong masaktan ng lalaki sa ituturok niyang anesthesia. Tsak magre-react na naman ang babae at mawawala siya sa focus. "At bakit naman ako lalabas, aber?" Inis nitong tanong. "Please, hindi ko to masisimulan kung nandito ka tumaangil." Hinarap niya ang babae at nakiusap. "Charm, lumabas ka na, hirap na ako." Wika pa ng kapatid nitong nagkakandangiwi sa matinding kirot. Pilit inaangat ang ulo at gustong ibangon. "Sige kuya, lalabas ako. Pero ikaw ayusin mo ha." Dinuro pa siya nito bago tuluyang lumabas ng bahay. Tsaka pa siya kumilos upang asikasuhin ang sugat ng lalaki. Titig na titig sa kanya ang lalaki na tila siya'y sinisino. Nawari ba'y may naaalala? Pero napangiwi ito sa sakit nang linisin muna niya ang sugat ng lalaki. "Dok, mamamatay na ba ako?" Tanong nito. Tinignan niya ang duwag na lalaki. "Ang layo sa bituka, ang liit ng sugat mo, bakla ka ba?" Tanong niya pa rito. "Pasensya ka na, naghahanap buhay lang naman ako kanina nang magkarambulan sa may paradahan. Ako na nga ang umawat, ako patuloy ang nadamay. Pero Dok, mabait yung kapatid kong yun ha, baka type nyo lang." Nagawa pa nitong ireto sa kanyang matapang nitong kapatid. Kaya naman, mabilis niyang tinurukan ng anesthesia ang lalaki sa sugat nito. Rason para mapasigaw ito sa sakit. Naiiling naman ang doktor nang pumasok ang babae at as usual, galit na naman sa kanya. "Ano bang ginagawa mo? Papatayin mo ba ang kuya ko?" Galit nitong tanong. Napipika naman siyang tinignan nito. "Miss, ako ang doktor dito. Baka gusto mong ikaw ang gumawa nito." Pagkasabi ay tumayo siya. "Binigla mo kasi ako, Dok." Nakangiwing reklamo ng lalaki. "Ayusin mo kasi kundi naku, pasalamat ka talaga at kailangan kita." Nagbabanta pa ang boses ng babae habang si Doc Mikael naman ay naiiling. "Nakita mo yun, Bax? Ang gwapo pala ni Dr. Mikael Delgado." Hindi maiwasang tumili ni Wena paglabas niya ng bahay. Nag-aalala siya sa kalagayan ng kanyang Kuya Ashlon. Bax ang tawagan nilang magbabarkada at nakasanayan na nila iyon dito sa loob ng squatter. Kakampi niya sa lahat ng kalokohan si Rowena or Wena kung tawagin at si Lori Lee. Silang tatlo ay parang magkakadikit na ang mga atay. Dinaig pa ng magkakapatid ang kanilang samahan. Mahal nila ang isa't isa. Sa sinabi ni Wena, napaangat ang isang kilay ni Charm. "Oo, gwapo pero wala naman akong pakialam." Tugon niya sa galit na boses. Namumuhi siya sa pamilyang Delgado sa pagkimkim nito sa kanilang lupain at dahil dito kaya sila naghihirap ngayon at kay Mikael niya ibubunto ng galit. Pasensyahan na lang sila. Kailangan niya makapasok sa buhay nito sa kahit anumang paraan. Isinusumpa niyang kukunin ang kayamanang dapat ay sa kanila ng kanyang Kuya Ashlon. "Walang pakailam talaga, Bax. Pero yung titig mo kanina kay Doc, parang gusto mong magpaturok." Humahalakhak si Lori Lee or Lee kung tawagin. Naghalakhakan ng dalawa. Nag-appear pa na tila ba pinagkakaisahan siya. Hindi siya kumibo. Kumuha ng isang stick ng sigarilyo at sinindihan. Sa mga barkada siya natutong manigarilyo. Ginagawa niya iyon kapag nai-stress. Dahil nag-aalala pa rin siya sa kapatid, idinaan na lamang niya sa paninigarilyo ang pag-aalala niya. "Tanggalin mo nga yan, baka ma-turn off sa'yo si Doc Pogi." Inagaw ni Wena ang hawak niyang sigarilyo at itinapon sa basura. Naiinis naman siyang ito'y tinignan. "Ano ba? Depress yung tao. Paano pag nawala yung kaisa-isa ko na lamang na pamilya?" "Kalma, okay? Ikaw na rin ang may sabing magaling na doktor si Doc Mikael. Sa itsura pa lang kita mo yun.
Kinikilig itong tumingala sa langit. Tawa naman ng tawa si Lorelie sa reaksyon ni Wena. Pero si Charm gustong sugurin na naman sa loob ng bahay ang dalawa kung anong ginagawa ng lalaking iyon sa kapatid niya. Umupo siyang nakataas ang isang paa at ipinatong ang kamay sa kanyang tuhod. Huwag ka ngang umupo ng ganyan, baka makita ka ni Doc at ma-turn off sa'yo. Pahilang ibinaba ni Wena ang kanyang paa at idinikwatro. Oo nga naman Bax, pag yan si Doc hindi na pa sa'yo. Goodbye, lupain ka na ng tuluyan. Kailangan maging babae ang dating mo sa kanya. Kaakit-akit, halika. Itinayo siya ni Lorelie, tsaka pahilang idinala sa loob ng maliit na bahay nito. Kasunod nila si Wena. Teka nga, ano bang pinagagagawa nyo? Kulang na lang, hubaran siya. Si Lorelie kumuha ng maayos na bestida at si Wena naman tinanggal ang suot niyang jacket. Pagkatapos ay pinagtulakan siya sa banyo. Napamura siya pagkakita sa maiksing damit na ngayon ay suot niya. Nakita ang nakatago niyang bilugang hita. At nagkakuruba ang kanyang bewang. Ba't ba ang tagal mo dyan? Biglang bumukas ang pinto ng banyo at nanlaki ang mata ni Lorelie pagkakita sa kanyang suot ang bestidang yun. Mukhang nagustuhan ang mahalay niyang itsura. Ayoko nito, anong akala mo sa akin? Babae sa kabaret? Nang akmang huhubarin ng suot, pahila na siyang inilabas ng banyo. Ano ka ba? Unti-untiin mo nga akitin si Doc, tsaka baguhin mo yung kilos mo, okay? Magpakababae ka. Inilugay nito ang mahaba niyang buhok at dinala na siya sa labas. Hindi niya na kailangan lagyan pa ng kolorete sa muka dahil alam ng mga kaibigan na magkakagulo sila. Natural ang beauty niya, walang halong kemikal. Doc, okay na ba? Pukaw ng kanyang pasyente kay Mikael. Pawisan siya matapos matahi ang sugat nito sa braso. Mainit kasi sa loob, walang electric fan man lang. Bagaman maayos ang pagkakasalansa ng mga kagamitan at walang kahit anong kalat, maliit pa rin ang naturang bahay. Okay na. Inayos niya ang mga kagamitan matapos hugasan ng alkohol at isinalansan sa loob ng kanyang lagayan. Nagsulat din siya ng iinumin nitong gamot. Dahil tsak niyang kapag wala na ang bisa ng anesthesia, sasakit iyong muli. Heto, bilihin mo at inumin mo simula ngayong gabi hanggang 1 linggo. Tawagan mo ko after 1 week para ma-check natin ang sugat mo. Paliwanag niya sa lalaki habang inaabot niya ang reseta. Hindi pa man inaabot ng lalaki ang reseta ay may humablot nun. Doc, wala ka bang libreng gamot? Maangas na tanong ng babaeng bigla na lamang sumulpot. Sandali siyang natulala pagkakita sa may-ari ng boses. Naka-floral dress na ang babaeng kanina, nakasuot ng all black with leather jacket. Di sinasadyang nagawa niya itong hagurin ng tingin. Babae naman pala ito, buong akala talaga ni Mikael, pusong lalaki. Wala akong dalang gamot dito. Tugon niyang nanatiling nakatitig sa babae. Sa klinik mo meron ba? Walang gatol nitong tanong. Don't tell me, pababalikin mo pa ako sa klinik para lang kumuha ng gamot. Nagpupunas ng pawis niyang tanong. Siyempre kasama mo ko no? At ako nang bahalang magdala ng gamot pabalik. Pagkatapos pwede ka nang umuwi. Pero binabalaan kita. Wag na wag kang magsusumbong sa mga pulis ha. Papatumba kita sa tropa ko. Matapang na saad ng babae sa kanya. Naiiling naman si Mikael. Para bang kasalanan niya pang nadisgrasya ang kapatid nito. Libre na nga ang ginawa niya pati gamot. Gusto pang ilibre. Gayunman, mas pinili na lang ni Mikael na wag magsalita. Hindi dahil takot siya sa mga ito, kundi wala naman dapat pang pagtalunan. Masaya siyang nakatulong sa isang tao dahil sa piniling propesyon. Maingat namang nagmaneho si Charm sakay ni Doc Mikael. Titingin-tingin pa ito sa kanya, bagay na gusto ni Charm. Ibig sabihin lang kasi nun, nagagandahan ito sa kanya. Binata may asawa? Bahagyang sinulya pa ni Charm ang lalaki na nasa passenger seat. Si Mikael naman ay nais masamid sa sariling laway sa tahasang pagtatanong ng babae ngayon lamang nakita. No girlfriend since birth. Pero mas pinili ni Mikael na sagutin na lang ang babaeng malatigre kung magalit. At hindi niya maikakaila sa sarili na humahanga siya sa simpleng kagandahan nito. Sa dinami-dami ng babaeng nakilala niya, mukhang sa babaeng ito pa siya tinamaan. Bumaba ang tingin niya sa mapuputi nitong hita nang muli siyang magsalita. I am Mikael Delgado. Pagpapakilala niya dito. Matunog ang pangalan mo, Mikael Delgado. Hindi mo na kailangan magpakilala sa akin. Taga San Vicente ka. Nag-aral ng medisina sa ibang bansa at pagkatapos bumalik ng Pinas.
Nagpatayo ng sariling klinik at ngayon, 3 taon ka ng magaling na doktor. Kilala ko din ang mga magulang mong sina Amanda at Nicanor Delgado. Seryoso ito sa pagsasalita habang abala sa pagmamaneho at nakatingin sa kalsada. Hindi niya alam kung saan ito narinig ang tungkol sa impormasyong iyon, pero tama lahat ang sinabi ng babae. Napapatingin tuloy siya rito. Naging curious siya sa babae. Iniisip niyang kilala ito or kung nagkita na ba sila. Pero kahit anong titig niya, ito yung unang pagkakataong sila'y nagkita. Hindi siya makatugon. Hindi ka ata naniniwala sa akin, Dok. Sabi pa nito at bahagyang umiti, kaya lumabas ang cute nitong dimple sa kabilang bahagi ng pisngi. Sa ngiting iyon, may isang gunitang bumalik sa kanyang alaala. 7 taon siya noon. Unang uwi niya sa San Vicente. Nang may nakitang batang umiiyak sa tabi ng ilog. Naligaw ba or takot na naiwan ng kasama? Bakit ka umiiyak? Tanong niya. Tinitigan siya nito at nahinto sa pag-iyak. Kasi inanod ng ilog ang tsinelas ko. Panay kusot ng mata nitong may luha. Napatingin siya sa basang paa nito. Totoo ngang wala na itong suot na tsinelas. Nakadama siya ng awa. Huwag ka nang umiyak. Kung gusto mo, sa'yo na lang tong tsinelas ko. Marami ako nito sa bahay. Namilog ang mga mata nito at tumingin sa gawin niya. Tinanggal niya ang suot na tsinelas, tsaka isinuot sa mga paa nito. Hindi makapaniwala ang bata. Bagaman may luha sa mga mata, ay napangiti na. Lumitaw ang biloy nito sa kabilang pisngi na nagbigay ng kagandahan sa batang babae. Salamat sa iyo ha, hindi na ako pagagalitan ni inay. Sabi pa nito, kung hindi pa nga siya tinawag ng kanyang yaya, baka nagkakilala pa sila ng batang babae. Binalikan pa niya ito kinabukasan. Nag-intay siya ng ilang oras pero hindi na ito bumalik. At sa tuwing uuwi siya ng San Vicente, pumupunta siya sa ilog na iyon pero hindi niya na nakita pa ang batang babae. Magpahanggang ngayon, naaalala niya pa ang matamis nitong ngiti at sa ngiting ito ni Charm ay nagpabalik sa kanyang alaala sa batang iyon. Anong meron? Untag nito sa kanya na nagpabalik ng gunita niya. Napansin siguro nitong nakatitig siya sa babae kanina pa na halos hindi kumurap. Wala, may naalala lang ako. Yung mga ngiti mo halintulad ng batang nakilala ko noon. But it was long ago. Sabi na lang niya. Nagkibit balikat ito at muling nag-focus sa pagmamaneho. Hindi nagtagal nakarating sila. Hindi na nga ito bumaba sa owner type jeep at inintay na lang ang gamot na kailangan. Saan kita kukontakin? Nang maiabot niya ang gamot ay tanong nito. Naisip niyang about sa kapatid nito kaya isinulat niya sa palad nitong inilahad sa kanya. Nagtataka pa siya na kinuha ang palad nitong isinenya sa kanya na doon isulat. Pagkatapos ay parang bulang naglaho ang sasakyan ng babae na kay bilis na pinaharurot. Tsaka siya kumilos at sumakay na rin sa kanyang kotse. Pagod na ibinagsak ni Mikael ang kanyang katawan sa kama pagdating habang iniisip ang nangyari kanina. Mikael, iho. Untag ng yaya Faustina niya kasabay ang katok. Kilala niya ang boses nito dahil mula pagkabata, ito na ang nag-aruga sa kanya. Napatingin siya sa may pinto ng bumukas yun nang wala pang segundo. Dinalhan kita ng pagkain. Alam ko kasing hindi ka pa naghahapunan. Kanina pa nga kayo hinahanap ni Ma'am Amanda at ni Sir Nicanor. Kaso ang sabi ko'y wala pa po kayo. Umupo siya at tinignan ang inilapag nitong dalang pagkain. Pagkuway napatingin siya sa kanyang yaya Faustina na kahit ngayong matanda na siya at kayang-kaya na ang sarili, inaalagaan pa rin ito. Yaya Faustina, natatandaan niyo po ba yung batang nilapitan ko sa ilog noon? Tanong niya na nagpatigil sa ginang. Matagal na yun, Mikael. Pero oo, tanda ko. Ang kaso wala na sa San Vicente ang pamilya ng batang yun matapos ibenta ng tuluyan sa magulang mo ang mga lupain nila. At nandito na sila sa Maynila. Hindi ko nga lang alam ang address. Nakangiti si Yaya Faustina nang iyon ay sabihin. Teka lang, hindi mo pa ba nakakalimutan ng batang yun? Nang hindi siya magsalita ay tanong ni Yaya. Umiling-iling siyang nakangiti. Nag-iisang babae ito na gusto niyang makita pag-uwi niya ng Pinas. Ang kaso nga, wala na ito sa San Vicente. Sayang nga noong time na iyon, hindi pa niya nakuha ang pangalan nito. Bakit kasi hindi niya naalalang itanong? Naalala ko lang siya bigla kanina kasi.
Huminto si Mikael sa pagkukwento nang maalala ang hindi nila magandang pagkikita ng babaeng nagpaalala sa kanya sa babae kanina. Never mind maliligo lang muna ako bago mag-dinner. Wika niya at agad kinuha ang towel tsaka pumasok sa banyo. Si Yaya naman ay binaliwala lang ang kanyang sinabi at nagpaalam na lalabas na ng kwarto. Pagkatapos ng pagkikita nilang iyon ng dalagang si Charm, ay may mga sandaling binubulabog nito ang kanyang isip. May pagkakataong inaantay niya ang tawag nito. Sinusubukan niya ring puntahan ng babae sa lugar nito pero nag-aalangan siya. Masyadong halata, baka mag-take advantage ang babae. Pero pwede namang magkunwari siyang bibisitahin nito ang kapatid at aalamin kung okay lang sila. Bagaman 3 araw pa lang ang nakakalipas, simula nang gamutin niya ang lalaki. Kinahaponan nga paglabas ni Dr. Mikael sa kanyang klinik, ay tinungo niya ang bahay ng magkapatid na Charm at Ashlon. Habang si Charm naman ay kasalukuyang nililinis ang sugat ng kanyang kapatid sa silid nito. Nang makarinig silang pareho ng ugong ng sasakyan, huminto sa tapat ng kanilang maliit na tirahan. Kaya niya naman nasabing maliit dahil sakto lang sa kanilang dalawang bahay. Tig-isa sila ng silid, may maliit na sala at kusina na yari lang din sa plywood. Malayo sa malaking bahay nila sa San Vicente. 3 sana silang magkapatid kung hindi nawala ang kapatid nilang bunso. Maaga ding naulila sa mga magulang dahil na aksidente ang kanyang ama. Ang ina naman ay nawala ito noong ipinanganak ang kapatid nilang bunso, kaya tanging silang magkapatid na lang ang natira. Si Doc, bumalik, tinawagan mo ba? Tanong ng kanyang kapatid. Nagkatinginan pa sila. Paano mo naman nasabing si Doc yun? Bagaman may kung anong munting excitement na nararamdaman na makita ang gwapong doktor. Hinawakan siya nito sa kamay at seryosong tumitig. Charm, simulan mo na ang plano natin. Gamitin mo ang ganda mo para makuha mula sa mga delegado ang dapat ay sa atin. Nakikiusap ang kanyang kapatid ng magsalita. Nakatitig ito sa kanyang mga mata at may halong pakiusap. Bago pa man siya lumapit kay Mikael, binalaan na siya ng kapatid na wag ma-inlove sa doktor. Matagal na nilang planong dalawa kung paano siya makakalapit kay Mr. Delgado. Matagal niya na itong minamanmanan at nagkataong nasaksak ang kanyang kapatid, kaya hinarang nilang 3 ang naturang doktor sa dinaraanan nito. At ito na rin ang magiging daan para simulan ng makalapit sa pamilyang Delgado. Ang kaso nga lang, hindi niya pa alam kung paano mapapaibig ang gwapong doktor. Tumango siya sa sinabi ng kapatid at seryosong tumayo upang tunguhin ang kanyang panauhin sa labas. Buo ang kanyang pasya sa planong ito. Hindi niya pwedeng sayangin ang pagkakataong nagkita na sila at nakuha na niya ang atensyon nito. Sinilip niya muna sa bintana ang doktor. Kasalukuyang kausap na ito ni Wena at Lorely. Mukhang may kung anong sinasabi sa lalaki ang dalawa. Naka-white polo ang doktor na bumagay rito. Hindi maikakailang gwapo ang lalaki. Tindig pa lang, walang sino man ang hindi mapapalingon dito. Dali-dali siyang umalis sa bintana at tinungo ang pintuan, tuloy-tuloy sa labas. Nandyan ka na pala, Bax. Ikaw na ang bahala kay Doc Pogi, ha? Wika ni Lorely, saktong paglabas niya. Kay lapad ng ngiti, may ipinakahulugan pa ang ngiti sa labi. Sinulyapan niya naman ng lalaking nakatingin sa kanya at matamis na may ngiti sa labi. Alam kong ako ang sadya mo kaya halika na sa loob ng bahay. Nakakaakit ang ngiti niya sa labi na hindi nag-alangang hawakan ng kamay nito at tinangay sa loob ng kanilang bahay. Tatawa-tawa naman ang kanyang mga kaibigan at kinantsawan sila. Bax, huwag mo nang pakawalan yan kundi sasaluhin ko yan. Ikaw din. Pahabol ni Wena at may mapang-asar na tawa. Nilingon niya lang ang mga ito at kinindatan ng may pakahulugan. Inanyayahan naman niya agad ang bisitang umupo sa luma nilang silya. Pasensya ka na sa mga kaibigan ko. Boklogs kasi ang mga yun eh. Paghingi niya ng paumanhin sa doktor. Kumunot naman ang noo ng doktor na hindi naintindihan ang ibig niyang sabihin. What do you mean boklogs? Tanong ni Mikael. Yun ba? Salitang kalye, Dok, nang ibig sabihin ay mga pasaway. Paliwanag ni Charm. Tumitig ito sa kanya bago tumango. Ramdam ni Charm na hinagod siya ng seryosong tingin ni Doc Mikael bago siyang initian. Kukumustahin ko lang sana ang kuya mo. Galing ako ng klinik nang maalala kitang daanan. Saad na hindi tinatanggal ang titig sa kanya
na tila ba ngayon lamang nakakita ng maganda. Naka-white sando lang kasi siya at maiksing short. Dalagang dalaga, malayo sa unang charm na nakilala nito. Hindi siya pala ayos, pero tingin niya kailangan niyang gawin ngayon lalo at may nais siyang paibigin. Okay na ang sugat ni kuya, pero salamat pa rin at dumalaw ka. Ang totoo, tatawagan sana kita para pasalamatan. Mabuti at nandito ka. Pahayag ni Charm at nakatitig din sa kaharap. Nakita niya kasing halos hindi ito kumukurap. Charm, sino bang dumating? Takang tanong mula sa silid ng kanyang kapatid na inot-inot na lumabas. Agad nakita ang doktor. Dok, kamusta? Ikaw pala yan. Kailapad ng mga ngiti ni Ashlon pagkakita sa binatang doktor. Umaayon kasi iyon sa kanilang plano. Oo, kukumustahin sana kita. Salamat naman at magaling ka na. Ngumiti si Ashlon. Tama ang sinabi mo, Dok. Malayo sa bituka. Tsaka tumawa si Ashlon. Total, dumalaw ka dito ka na rin maghapunan. Magpapaluto ako ng pulutan natin. Hindi mo na itatanong. Magaling magluto ang kapatid ko. Kapag ginapang asawa mo, wala ka nang poproblemahin. Marunong sa lahat. Pagmamalaki ni Ashlon sa kapatid. Kuya talaga, mamaya maniwala sa'yo si Doc. Pakemi ang dalaga na tinignan ng binatang doktor. Doc, huwag kang maniniwala sa kuya ko ha, sinungaling po yan. Ngiti ni Charm kay Doc Michael. Lihim namang natutuwa si Michael sa magandang relasyon ng magkapatid. Palibhasi wala siya nito. Mga pinsan lang na hindi niya naman naging close. Hindi pa magaling ang sugat mo, kaya next time na lang tayo uminom. Pero sige, pauunlakan ko ang alok mong hapunan. Nagsasawa na rin ako sa luto ng yaya ko. Nakangiting wika ni Michael kay Ashlon na ikinatuwa naman ito. Narinig mo ba yun, Bunso? Ano pang hinihintay mo? Magluto ka na. Agad namang itinaboy ng lalaki ang kapatid. Tumalima naman si Charm na nag-iwan ng ngiti sa dalawa. Ramdam pa niyang sinundan siya ng tingin nito. Sinigang na bangus ang inihaing ulam ni Charm na bagaman walang special sa luto niya. Nakita niyang nagustuhan naman iyon ng doktor. Anong masasabi mo sa luto ng kapatid ko? Excited pa si Ashlon sa isasagot ng lalaki. Napasulyap naman ito sa gawin ng dalaga na halatang nag-aabang ng isasagot ng lalaki. At ang lapad ng ngiti ni Charm nang sabihin ni Doc na masarap. Daig pa niya ang nanalo sa luto. Dahil dito, magana silang kumain habang masayang nagkukwentuhan. At pinaplano na ni Doc Michael na sa susunod niyang pagbabalik, liligawan na si Charm. Mukhang maganda ang mood mo ngayon, Michael. Simula pintuan hanggang dito, kita ang kakaibang ngiti mo sa labi. Anything happened? Nakangiti ang ina ni Michael nang mag-usisa. Katabi nito ang kanyang ama sa mahabang sofa nang pumasok siya ng bahay. I think I'm in love, Mom, Dad. Nakangiti ding sagot ng binatang doktor. Nagkatinginan naman ang mag-asawa. Si Amanda ay napangiting ibinalik ang tingin sa kanya. Really, iho? Abot tenga ang ngiti ni Amanda. Matagal na nitong gustong mag-asawa ang anak dahil heto, apo na lang ang kulang sa mansyon. Ang kaso hindi niya malaman kung pihika ng anak or sadyang gustong magpakatandang binata. Sa edad na 25 ay wala itong ipinakikilalang nobya sa kanila. Mabuti naman at tinamaan na ang kanyang anak ng pana ni Cupido at masaya siya tungkol dito. Ang ibig bang sabihin nito, Michael, magkakaapo na kami ng mami mo? Tanong ni Nicanor na isa pang sabik sa apo. Kailan lang ay nagreto sila ng magandang dilag para kay Michael na pwedeng ligawan at pakasalan ng kanilang anak. Subalit inayawan nito iyon. At napahiya ang mga magulang ng dalaga kaya hindi na sila umulit pa na piliting mag-asawa si Michael. Kundi pinag-usapan nilang intayin na lang kung kailan ito na mismo ang pipili ng babaeng makakasama habang buhay. Hindi pa sa ngayon, Dad, Mom. Liligawan ko pa lang. May kilig ang kataga ni Michael. Nakangiting nagkatinginan ng mag-asawa. Kung ganon, excited kaming makilala ng mami mo kung sino ang babaeng ito, Michael. Saad ni Nicanor. Nakangiti lang si Michael na nagpaalam sa kanyang mga magulang na hindi na nagkomento pa tungkol sa sinabi ng ama. Ang alam niya, may espesyal siyang nararamdaman para sa dalaga dahil nagpapaalala ito sa kanyang nakaraan. Ang batang babaeng nakilala noon, halos 18 taon na ang nakalilipas at umaasa siyang si Charm at ang batang iyon ay iisa. Kinabukasan,
Matapos mag-duty ni Mikael sa kanyang personal clinic ay nagsimula na siyang mag-ayos ng kanyang mga gamit sa opisina. Wala na siyang pasyente kanina pa at wala na rin nakaschedule. Dati siyang nagtatrabaho sa malaking hospital matapos makagraduate sa ibang bansa pero nahirapan siya sa kanyang schedule. Kaya nakapagpa siyang magpatayo ng sariling klinika kung saan hawak niya ang kanyang oras. Anytime na gustuhin niyang umuwi ay pwedeng-pwede. Or kapag may mahalagang gagawin ay tatawagan niya ang kaibigang doktor at pansamantala ito ang hahalili sa kanya. "Dok, pauwi na po ba kayo?" Nakangiting sumungaw ang ulo ng kanyang assistant na si Maricar. Kapag wala na silang pasyente kahit 6:00 pa lang ng hapon, hinahayaan niya na itong umuwi. Sa umaga niya lang talaga kailangan si Maricar na siyang naglilinis ng buong klinik at ang kanilang mga kagamitan. May mga nakaschedule din silang pasyente na si Maricar lamang ang nakakaalam. "Yes, pwede ka nang umuwi." Tugon niya rito. Tumango ito at umalis na sa may pinto. Siya naman ay nagbanyo tsaka nagbihis matapos linisin ang katawan. Sinigurong gwapo sa unang pagkakataong aakyat ng ligaw kay Charm. Dumaan din siya ng flower shop at bumili ng bulaklak para sa babaeng liligawan. Ito ang unang pagkakataong aakyat siya ng ligaw kaya nais niyang maging perfect. Samantala si Charm ng mga sandaling yun ay abalang nagmamaneho ng tricycle pa uwi nang bigla na lamang siyang itinirik nito sa gitna ng daan. Buwisit na buhay to. Kung mamalasin ka nga naman oh. Nahampas ni Charm ang manibela ng kanyang tricycle matapos masiraan. Agad siyang bumaba upang silipin ang gulong. Naiinis niya pang sinipa yun nang mapag-alaman ng flat. Sa kawalang maisip gawin ay napamura ang boyish na dalagang si Charm. Kinuha ang kanyang cellphone na di-keypad at tinawagan ng kapatid. "Nasaan ka ba? Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito. May bisita ka." Exaggerated ang boses ng kanyang kuya Ashlon sa kabilang linya. "Kuya, nasiraan ako. Yung tricycle mo flat." Inis na tugon ni Charm. Hindi pansin ang mga sasakyang nagbabuzzer sa kanyang likuran dahil nakaharang nga ang tricycle niya sa kalsada. Sinaway na kasi siya ng kanyang kapatid na wag nang ibabiyahe. Pero sadyang matigas ang kanyang ulo. Ilang araw na kasi itong hindi nakakalabas dahil sa sugat at wala na silang kakainin kung hindi siya kikilos. Wala din naman siyang trabaho at umaasa lang sa kita sa pamamasada. Buti nga't binibigyan sila ng pangkain ng kanyang mga kaibigan. Ayaw naman niyang iasa na lang iyon lahat sa mga kapitbahay dahil nakakahiya naman. Kapag ganito ay gusto na naman niyang isisi sa mga delegado ang kamalasang dumating sa kanilang buhay. "Pabayaan mo na yung tricycle dyan. Umuwi ka na, okay? May bisita ka, nandito si Doc Mikael." Excited nitong Saad. Bigla siyang na-curious sa kanyang itsura ngayon. "Teka, anong ginagawa niya dyan?" Basta umuwi ka na. Itatawag ko na lang kay Banong yung tricycle. Siya nang bahalang maghila, okay?" Tukoy nito sa kaibigang tricycle driver. Wala na siyang nagawa't umuwi na. Napapatanong kung anong ginagawa ni Mikael sa kanila. Imposible naman kung tungkol pa rin iyon sa sugat ng kapatid niya. Hindi kaya tinamaan na ang doktor sa kanyang kagandahan? Napangisi ang dalaga. Kung ganun, umaayon ang lahat sa kanilang plano. Pagdating sa bahay, nakita nga niyang sasakyang nakaparada sa harapan nila na pinagkakaguluhan ng mga bata. Ibang sasakyan na naman iyon na alam ni Charm na nagkakahalaga ng milyon. Agad siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay upang madatnan si Mikael. Tumayo at nakangiting lumapit pagkakita sa kanya. "Flowers para sa iyo, Charm." May ngiti sa labi ni Mikael. Siguro kung hindi niya ituturing na kaaway ang lalaki, kinikilig na siya. Habang inaabot ang bulaklak nitong dala para sa kanya, iniisip ni Charm na malapit na siyang magtagumpay sa kanilang plano. Naging masugid na manliligaw si Mikael ng dalagang si Charm sa mga sumunod na araw. Tipong gabi-gabi nito sinusuyo ang dalaga. Tinatawagan sa cellphone kahit na busy sa klinik at madalas maagang lumalabas upang tunguhin ang bahay ng dalaga. Ang mga magulang naman ni Mikael ay excited na ring iharap sa kanila ang babaeng gustong pakasalan ng kanilang anak. Madalas ay tinatanong ng mga ito si Mikael kung kailan ipapakilala sa kanila ang babaeng nililigawan. Pero ang sagot ni Mikael, hindi pa nito napapasagot ang dalaga. Naisip ng mag-asawang delgado na kasing yaman nila ang babaeng mahal ng anak nila. Pero kahit na sino ito, hindi naman sila tutol sa babaeng nais nitong makasama sa buhay. "Miss Rosales, delivery."
Napatakbo si Charm sa may labasan nang may sumigaw ng kanyang pangalan tanghaling-tanghaling tapat. Isang lalaking may hawak na box ang nakatayo sa harapan ng kanilang bahay. "Ma'am, delivery galing kay Mr. Michael Delgado." Hindi pa man siya nakakapagtanong ay saad nito. Nagabot kaagad ng papel at siya'y pinapirma. Pagkatapos nun, nagpaalam na ito. Siya naman ay curious sa laman ng box. "Mukhang mamahalin to ah." Naibulalas ng dalaga pagkakita sa magandang damit na galing sa loob ng kahon. May kasama pang sandals na katerno ng damit. Nilapag niya iyon saglit sa ibabaw ng kama at nakapangalumbabang tinitigan ng mamahaling bagay. Kalaunan ni napapangiti siya. Nitong huling araw, bulaklak lamang ang ibinibigay nito sa kanya. Ngayon naman, nagbibigay na ito ng regalo. Nagustuhan mo ba? Ilang sandali pa, hindi nakatiis ang lalaking tumawag sa kanya. Alam na ni Charm kung anong tinutukoy ng lalaking nasa kabilang linya. Walang iba kundi ang ipinadalang damit ng lalaki. "Salamat Mikael ha, nagustuhan ko. Teka, para sa akin ba to?" Kahit na alam niyang para sa kanya ay tanong niya. "Yes Charm, para yan sa'yo. Hope you like it. Dadaanan kita mamayang hapon. Sa labas tayo mag-dinner." Hindi man nakikita ni Charm ang lalaki, alam niyang masayang masaya ito. Ramdam iyon ni Charm sa bawat kataga ni Mikael. Na alam niyang mahal na siya ng lalaki. "Okay, hihintayin kita Mikael." Wala man sa kanyang harapan ay hindi niya maiwasang napangiti. Kinahapunan, wala pa man ang lalaki ay nakabihis na siya. Suot ang maganda at mamahaling damit mula kay Mikael. "Huwag mong sayangin ang gabing to Charm. Sagutin mo na si Mikael. Nang sa ganun tuluyan ka na makalapit sa pamilya niya. Naiintindihan mo ba?" Pagpapaalala pa sa kanya ng kanyang kuya. 3 buwan nang nanliligaw noon sa kanya si Mikael at nakita niya kung gaano ito kasigasig na mapasagot siya. Bumuntong hininga si Charm sa narinig niya. May mga sandaling iyon sa totoo lang ay kinakabahan siya pero ang gagawing ito ay para sa ikabubuti nilang magkapatid. Kapag naibalik na sa kanila ang lupaing kinuha ng pamilyang Delgado, babalik sila sa San Vicente at doon ipagpapatuloy ang kanilang buhay. "Okay kuya," sagot na lang niya. Umiti ito sa kanya tsaka siya tinalikuran. Malaki ang bilib ng kanyang kapatid na kaya niyang gawin ang kanilang plano. Wala pang 6:00, dumating na ang lalaki. Nakangiti at walang kurap na nakatitig sa kanya. Makikita ang malaking paghanga sa mga mata. Sa wakas, nagbunga rin ang pangaakit niya kay Mikael at talagang nakuha niya ang puso ng lalaki. "Napakaganda mo Charm." Puno ng paghanga ang boses ni Mikael. Kita sa mga mata nito ang paghangang iyon. Totoo naman yun. Sa damit na binili nito lumabas ang tunay niyang ganda na nakatago lang sa makapal na suot niya madalas. Bagaman hindi siya ganoon kaputi, ay inalagaan naman niya ang kanyang balat. Sabi nga ng mga kaibigan, hindi nalalayo ang beauty niya sa isang artista. At alam niya iyon sa sarili. Wala lang talagang alam ang dalawang best friend sa plano niyang paibigin si Mikael. Wika pa ni Wena, daig pa niya ang nakabingwit ng malaking bangus. "Thank you Mikael kahit hindi naman." Hawak siya nito sa kamay matapos ipagpaalam sa kapatid niya. Sinabi pa ng kanyang kuya Ashlo na ingatan siya. Nangako naman si Mikael na ibabalik siya ng maayos. "Mahal na mahal ka ng kuya mo." Narinig niyang saad nito habang inaalalayan siya pasakay ng kotse. Sinusundan kasi nila ng tanaw. Ngumiti siya. Siya ang nag-aruga sa akin nang maulila kami. Kaya nga ayaw niya munang mag-girlfriend, baka daw pagsilosan ako. Natatawa niyang kwento. "Napahanga niyo ako. Nakaya niyong tumayo sa sarili niyong mga paa na kayo lamang. Nalampasan niyo ang hamon sa buhay." Tugon ni Mikael. "Kung wala si Kuya Ashlon, baka sumuko na rin ako. Salamat sa mga kaibigan naming nagmalasakit sa amin." Totoo sa sarili ang naging tugon ni Charm. Ito kasi yung pagkakataong naging close niya sina Wena at Lorelie. Naging sandalan niya. Bagaman hindi naging madali, para bang nagsimula sila ng kanyang kapatid ng panibagong buhay na napakahirap simulan, yung sila lang na walang gumagabay, kaya wala siyang dapat sayangin. At ngayon ay nadagdagan na ng miyembro ng pamilya niyo Charm dahil nandito na ako. Hinaplos ni Mikael ang kabilang pisngi niyang hindi inaasahan ng dalaga. Saglit siyang naparalisa nang maramdaman ng init na nagmula sa palad ng binata.
Sobrang seryoso nito. At nababasa niya sa mga mata ni Mikael ang senseridad. Ang lapit ng mukha nito na kulang na lang, idikit ni Mikael sa kanya ang labi nito. Ramdam niya ang mainit na hininga ng lalaki at sumusuot sa kanyang ilong ang male scent ni Mikael. Salamat Mikael, natataranta ang boses niya nang magsalita. Ngayong gabi niya balak sagutin ng lalaki. Mukhang hindi niya na maiintay pa ang mamaya. No, hindi mo na kailangan magpasalamat pa Charm. Mahal kita. Handa akong gawin lahat para sa'yo. Tugon ng lalaki. Tulala siyang walang kibo. Lumalakas ang kabog ng dibdib niya na tila may naghahabol ang kabayo. Nabablangko ang kanyang isipan. Teka, anong sasabihin niya? Dok, pwedeng paturok? Gusto niyang ibulala sa harapan nito kasi naman sinong hindi sa gwapo ni Mikael. Wala pa nga sila bumibigay na siya. Mukhang nawawala na sa isip niya ang kanilang plano. Mikael, sinasagot na kita. Matapos nilang mag-dinner, tuluyan ang nagdesisyon si Charm. Sabi nga niya sa sarili ito na yun. Kahit papaano, nagpalipas siya ng 3 buwan. Siguro naman sapat na yun para kunwari, minahal niya si Mikael. Sa kabiglaan, napatanga ang lalaki na tila natuklaw ng ahas. Charm, hindi ka ba nagbibiro? I mean, do you really love me? Nag-init ang magkabilang pisngi niya nang gagapi ni Mikael ang kanyang mga kamay. Kinakabahan siya sa presensya ni Doc Mikael dahil sa kakaibang sayang nakaplastar sa mga mata nito. Nagniningning iyon na tila bituin. Mukha ba akong nagbibiro? Idinaan niya sa biro ang ngiti at ang kabang nararamdaman. Sa halip na sumagot ay tumayo ang lalaki at siya'y nilapitan. Hindi naman niya malaman ang gagawin nito sa kanya. Bagkus nagulat si Charm nang unti-unti siyang itinayo. Hinawakan siya sa kanyang bewang at bahagyang kinabig. Ang weird lang sa pakiramdam yung isinasayaw siya ni Mikael nang walang tugtog. Maliban sa kabang dumadagundong sa kanyang dibdib. Mikael, nakakahiya, ang daming nakatingin sa atin. Luminga siya sa kabilang mesa na couple din. Nakamasid ang mga ito sa kanila at nakangiti. Hindi ako nahihiya, Charm, because I make you feel how much I love you. Kaya kong isigaw sa buong mundo na mahal kita. Pahayag ng binata sa kanya. Napalunok siya sa sunod nitong ginawa. Dinala lang naman siya ni Mikael sa harapan ng restaurant. Mikael, ano bang gagawin mo? Pabulong niyang tanong. Napapasunod lang naman kasi ng tingin sa kanila ang mga customer ng restaurant na iyon. Mikael, bumalik na tayo sa upuan. Nakakahiya. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Sa halip na pakinggan siya ni Mikael, nagsalita ito. Pati tuloy ang mga kumakain, napahinto sa pagsubo at nabaling sa kanilang atensyon. To all everyone here tonight, I just want to let you know that this girl next to me right now is the woman I ever first love and I want to be my last. Napatakip si Charm sa kanyang muka matapos magsalita si Mikael sa harapan ng mga tao at magpalakpakan ng mga naroon. Hiyang-hiya siya na gustong malusaw na lang dahil maya-maya pa'y may sumisigaw ng kiss. Hindi lang isa, kundi halos lahat ng couple na naroon na pagkatuwaan tuloy sila. Sweetie, pwede ba pagbigyan na natin sila? Nanunodyo ang boses ni Mikael sa kanya habang nakikiusap ang mga mata. Please, sabi pa ng lalaki dahil sa muli, sumigaw na naman ng kiss. Napapikit siya. Sige na, isa lang ha. Napipilitan niyang saad pero ramdam niya yung kilig sa tukso ng mga nakapalibot sa kanila. Bagay sila, dinig pa niya sa kalapit na mesa. Bago pa man siya nakaimik, lumapat na ang mainit na labi ni Mikael sa kanyang labi. Ismak lang naman pero dama niya sa kanyang labi. Matapos ang kiss ay naghiyawan ng mga tao sa paligid. Sa sobrang hiya, pahilan niya nang tinangay si Mikael sa labas ng restaurant. Baka mamaya, gumawa na naman ito ng eksena. Pero pagdating sa malapit na nakaparadang kotse, niyakap siya nito ng mahigpit. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako napasaya ngayon, Charm. Sa loob ng 3 buwan, wala akong ibang inasam kundi makamtan ang tugon mo. I promise not to hurt you. Hindi mo pagsisisihang minahal mo ko. I gave you everything I can. I love you so much. Hindi na siya hinayaang makasagot ni Mikael, kundi sinakop na nito ang kanyang labi. Hindi ismakis lang, kundi kakaibang halik na sa pagkagulat niya, inangat siya nito at tiniupo sa hood ng kotse. At mas lalo pang niyakap at inigihan ng paghalik sa kanya.
Masdaman niya ngayon ang nakakaliyong halik ni Mikael na tila ba pinarurusahan siya dahil hindi niya alam kung magre-response. Sa halik nitong iyon, wari ba nasa lalaki na ang lahat ng karapatan sa kanya? Sinagot mo na ba? Bungad sa kanya ng kapatid pagkabukas nito ng pintuan. Pagkagaling nila sa restaurant, hindi pa siya hinayaan ni Mikael umuwi. Bagkus ay namasyal pa silang dalawa. At dahil alas 11 na ng gabi, napilitan siya nitong iuwi at hindi na nga niya ito pinapasok sa loob ng kanilang bahay. Kahit na gustong-gusto pa siyang makasama ng nobyo. Sinabi na lamang niya na bukas, magkikita pa naman sila. Oo kuya, pero bukas na tayo mag-usap ha? Talaga? Tapos anong sunod na nangyari? Na-excite bigla ang kanyang kuya. Magkikita kami bukas. Pahabol na lang niyang sagot dahil pumasok na siya sa kanyang silid at isinara ang pinto na kahit alam niyang may gusto pang itanong ang kapatid niya. Napasandal siya sa pinto at dinadama ang kanyang labi na kanina lang bago pumasok sa loob ng bahay ay makailang beses pang inangkin ni Mikael. Para siyang tuod na naglakad palapit sa kanyang kama na hindi mawala-wala sa isip ang kaganapang iyon. Para siyang hindi makahinga. Bakit parang nagustuhan niya yung halik ni Mikael? No, erase. Para siyang timang na bumubulong. Hindi siya dapat ma-in love sa lalaki, kundi makakalimutan niya ang kanyang tunay na pakay sa pamilyang Delgado. Iisa lang ang dapat niyang isipin, ang kanilang lupain sa San Vicente. Kaya ngayon nasa unang hakbang na siya. Maging matalino siya sa mga susunod na hakbang, ang makapasok sa loob ng bahay ni Mikael. Naligo siya upang mawala ang kiliting dulot sa mga halik ni Mikael sa kanya kanina. Wala siyang dapat maramdaman kahit ilang beses pa siyang halikan nito. Matapos magpatuyo ng buhok, natulog na siya. Kinabukasan paggising, mag-isa na lang si Charm sa bahay. Tanghali na kasi iyon, kaya panigurado, nagbabiyahe na ang kapatid niya ng tricycle. Pero mali ang hinala niya nang makita si Mikael sa kanilang kusina at naghahanda ng almusal na kanyang ikinatanga. Anong ginagawa nito sa bahay nila at paano itong nakapasok? Mikael? Bulalas niyang takang-taka. Hinahanap pa ng kanyang mga mata ang kapatid pero wala talaga ito. Sa halip na tumugon ay nilapitan at biglang tinuka sa labi. Wala pa pala siyang mumog. Diyan ka lang, huwag kang lalapit. Pigil niya sa lalaki na tinakpan ng kanyang bibig. Pero ano pang silbi nun? Nahalikan na siya nito. Dali-dali siyang pumasok ng banyo. Si Mikael naman, napapangiting sinundan ng tingin ng napaka-inosenteng kasintahan. Mas lalo lamang siyang nai-inlove sa kinikilos nito. Bukas, ihaharap niya ito sa kanyang mga magulang. At wala pa ngang 1 week, ipinakilala na ni Mikael ang kanyang kasintahan. Tahimik si Charm habang nakasakay sa mamahaling kotse ng nobyo patungo sa mansyon ng mga Delgado. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya, ang makapasok ng tuluyan sa bahay ng mga ito. Ngayong gabi, makakaharap niya na ang mga ganid na mag-asawang Delgado. Pasalamat na lang talaga siyang mabait si Mikael at nahulog ang loob sa kanya. Walang kahirap-hirap. Pagpasok pa lang sa mataas na gate ng marangyang kabahayan ng mga Delgado, ay nakaramdam na siya ng pag-iinit ng kanyang mga mata. Siguro kung hindi lang kinamkam na mga ito ang mga lupa nila, hindi na nila kailangan pang lumuwas ng Maynila para lang suungin ang mas mahirap na buhay. At siguro hindi nawala ng maaga ang bunso nilang kapatid at ang kanyang ama. Lahat ng iyon isinisisi niya sa pamilyang ito. Ramdam ni Charm ang pamamasa ng kanyang mga mata. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Sa sala, nadat na nila ang mag-asawang Delgado na tila ba inaasahan ang kanilang pagdating ni Mikael. Kay lawak ng ngiti ng dalawa, hindi pa man sila nakakalapit. Nakafocus sa kanyang paningin ng dalawa, nawari ba'y siya'y kinikilala. Mom, Dad, si Charm, may girlfriend. Agad siyang ipinakilala ni Mikael sa mag-asawa. And Charm, si Mom, Dad, sila ang mga magulang ko. Hawak ni Mikael ang kamay niya na lumipat sa kanyang bewang. Charm, finally na-meet din kita. Welcome to my family. Tumayo ang ina ni Mikael at nakipagbeso sa kanya. Matamis ang ngiti nito. Hindi niya alam kung totoong ngiti yun. Pero hindi na mahalaga sa kanya. Glad to meet you, Iha. Matagal ka naming inaantay na ipakilala nitong si Mikael. Kala nga namin wala nang balak pang magnobya. Mabuti at nakilala ka. Matamis din ang pagkakangiti ng ama nito.
Masaya din po ako nakilala kayo. Maswerte po ako sa anak niyo dahil tinanggap niya ako kahit na mahirap lang ako. Nakatira lang kami sa squatter at walang pinag-aralan. Naging tahasan ng pag-amin ni Charm sa tunay na estado ng kanyang buhay. Alam niyang matapobre ang mga delgado, tsak hindi siya magugustuhan. Wala itong ibang alam kundi ang mang-angkin ng lupang hindi naman sa kanila. Nagkatinginan ng mag-asawa sa kanyang sinabi at nawala ang parehong ngiti. Pagkuway tumingin sa gawin ni Mikael, dumepensa kaagad ang kanyang boyfriend. Dahil mahal na mahal kita, Charm. Agad sagot ng sumeryosong lalaki. Muling ngumiti ang ginang. Charm, iha, hindi naman mahalaga sa amin kung anong katayuan sa buhay ng mapapangasawa or pipiliin ng anak namin. As long as na mahal ninyo ang isa't isa or mahal mo ang anak ko, sapat na iyon sa amin. Napatingin siya sa ginang at ngumiti. Hindi niya na kailangang basahin sa mga mata nito ang sensibilidad nito. Wala naman siyang ibang pakay kundi ang kanilang lupain. Thank you, Mommy. Nakangiti si Mikael sa narinig mula sa ginang. How about you, iha? Mahal mo ba ang aming anak? Si Mr. Delgado ang nagtanong sa kanya. Seryoso bagaman nakangiti. Napatingin siya sa gawin ng kanyang nobyo. Panatag ito nakangiti sa kanya habang hiniintay ang sagot niya. Mahal na mahal po. Yun lang at tumayo na ang mag-asawa. May nakaprepare na palang dinner nila sa kusina. Iba't ibang putahing inihanda ng maid para sa kanila. Inalalayan siyang umupo ni Mikael tsaka ito umupo sa kanyang tabi. Nag-alay ng panalangin ng ginang bago sila kumain. Pinagsilbihan siya ni Mikael habang kumakain na ipinakikita sa mga magulang nito kung gaano siya ka-espesyal. Habang ang dalawa, nakangiti lang sa kanila at madalas pinagmamasdan sila pareho. Naging maayos ang trato sa kanya ng mag-asawa hanggang sa iuwi siya ni Mikael. Wala siyang nakitang kakaiba sa kilos ng mga ito. Bagkus, inanyayahan pa siyang bumalik sa mansyon. At oo, plano niyang bumalik sa mga ito upang nakawin ng titulo ng kanilang mga lupa mula sa mga delgado. Nagustuhan mo ba ang food, love? Usisa ni Mikael habang nasa kotse na sila at inihahatid na siya nito pauwi sa tinitirhang barong-barong. Salamat, Mikael. Masaya ako nakilala ang mga magulang mo. Sa totoo lang kasi, nag-aalala kong hindi nila matatanggap, lalo at mayaman ka. Madrama niyang saad. Mabait ang magulang ko, Charm. Nakita mo naman, they like you. At from now on, pamilya mo na rin sila. Masayang wika ni Mikael. Sa sobrang saya, hindi niya maiwasang yumakap kahit nagmamaneho ang boyfriend. Natatawa lang si Mikael na itinabi muna saglit ang sasakyan upang gantihan siya ng yakap. I love you so much, Mikael. Thank you, salamat. Parang batang naglambitin lalo si Mikael sa leeg ng nobyo. I love you so much also, Charm. Hindi ko na nais pang patagalin ang relasyon natin. Gusto ko by next month makasal na tayo. Napaangat ng mukha si Charm at tumingin sa seryosong boyfriend. Mikael, di ba parang ang bilis naman yata? Kakikilala nga lang natin. Bahagya siyang lumayo pero pinigilan siya ni Mikael. Gusto kitang magisnan sa umaga at matitigan bago matulog. At syempre mahalik ka ng ganito. Pagkuway pinatakan siya na masuyong halik sa labi. Halik na tumagal ng 1 segundo. Hindi pa nakontento si Mikael na niyakap siya ng mahigpit. Sa yakap na iyon, ipinadadama ni Mikael kung gaano siya nito kamahal. At nararamdaman naman ni Charm ang kakaibang kaligayahan sa puso niya sa tuwing gagawin iyon sa kanya ng lalaki. Ang pagmamahal na kay Mikael niya lamang naramdaman. Good night, Charm. Bukas kita tayo, pasok ka na sa loob. Pagbaba niya ng kotse ni Mikael, matagal pa siya nitong niyakap bago inihatid sa kanilang tarangkahan. Thank you, Mikael. Ngumiti siya bago tuluyang pumasok. May pahabol pa itong I love you sa kanya na sinagot naman niya ng I love you too. Hindi pilit, kundi gusto niya ring sabihin iyon kay Mikael. Naging madalas si Charm sa mansyon ng mga delgado, kaya nga naging close na siya sa mami ni Mikael. Hindi kasi mahilig mag-mall ang ginang, kaya madalas nasa bahay lang ito. At dahil boto sa kanya ang mami ng boyfriend, ay inaanyayahan siya nito kung minsan sa bahay. Tumatawag ito sa kanya sa cellphone na ikinatutuwa naman niya. Alam mo bang hilig ni Mikael mag-paint noon bago pa siya mag-aral ng medisina sa ibang bansa? Saad ni Amanda
habang papasok sila sa isang kwartong punong-puno ng kanva. Katulad ng dati, inanyayahan siya ng ginang na pumunta sa mansyon at ipinasundo pa siya sa driver nang malaman nitong wala naman siyang ginagawa sa loob ng bahay. Nasa biyahe kasi ang Kuya Ashlon niya at siya ang naiiwang mag-isa. Hindi ito ang unang pagkakataong inanyayahan siya ng ginang, kundi pangatlong pagkakataon na iyon. Kaya nawawala na ang kanyang pagkailang. Wow! Bulalas niya nang makuha ang kanyang atensyon ng isang painting na pinaka-nangungunang maganda sa lahat. Wala man siyang alam sa painting pero nakikita niyang maganda ang mga gawa ni Mikael kahit siya ay napahanga. Nagustuhan mo ba, Iha? Nakangiti si Amanda nang napansing titig na titig sa isang kanva ni Mikael. Pamilyar kasi kay Charm ang ilog dahil sa malaking puno ng tambalagisa. May dalawang bata sa tabi ng ilog na tila nag-uusap at ang batang lalaki bit-bit ang isang tsinelas. Isang bagay na nagpabalik sa kanyang alaala. Halos 18 taon na ang nakararaan. Tandang-tanda pa niya noon nang may lumapit sa kanyang batang lalaki upang aluin siya. Hindi lang yun, kundi ibinigay nito ang isang pares ng tsinelas sa kanya dahil inanod ng ilog ang kanyang tsinelas. Kung ganun, si Mikael ang batang yun? Nakaramdam ng pamamasa ng kanyang magkabilang mata. Nagustuhan mo no? Pwede mong hingin kay Mikael ang painting na yan. Good luck na lang kung ibibigay niya. Ang sabi niya sa amin ng daddy niya, ang batang babaeng yan ang first love talaga ni Mikael. Kaso nga hindi na sila ulit nagkita. Nakatawa ang ginang sa kanya habang nagsasalita. Pero siya'y nawala ng kibo. Tahimik na nag-iisip. Siya ang first love ni Mikael. May mainit na bagay ang humaplos sa kanyang puso. Bakit natahimik ka, Iha? Ang mabuti pa'y magmeryenda muna tayo. Tara na. Hinawakan siya nito sa kamay at inilabas sa kwarto. Hindi niya akalaing sa haba ng panahong lumipas, magtatagpo sila ni Mikael. Dahil dito, malungkot siyang umuwi sa kanila. Totoo lahat ng ipinakita sa kanya ni Mikael. Una pa man. Pero bakit ganun? Gagamitin niya lang ito para makuha ang titulo ng kanilang lupa sa mga delegado. Hindi deserve ni Mikael na gawan niya ng masama. Anong gagawin niya? Naguguluhan siya. Nagtatalo ang kanyang isip at puso. Hi, bungad ni Mikael sa kabilang linya. Hapon na iyon at paniguradong palabas na ito ng klinik. Gusto muna niyang iwasan si Mikael. Naguguluhan siya. Hindi alam ang sunod na dapat gagawin. Ayaw niya munang makita ang lalaki. Mikael, okay lang ba kung hindi ka muna pumunta ngayong gabi? May lakad kasi kami ni Lorelie. May pupuntahan lang. Pagsisinungaling niya sa nobyo. It's okay, love. Pwede kitang samahan. Halatang ayaw pumayag ng lalaki. Naku, bawal doon ang lalaki. For the girls only. Narinig niya itong bumuntong hininga. Sa labas na lang ako. Iintayin kita hanggang sa matapos kayo kung ano man yan. I've been busy all day. And this is only we've been seeing each other. Wala naman kasing alam si Mikael na iniiwasan niya ang lalaki. Bakit kasi ang bait-bait nito? Bakit pati magulang ni Mikael mabait sa kanya? Pakiramdam niya ay hindi niya kayang lokohin si Mikael. Gusto na lang niyang kalimutan ng tungkol sa lupang iyon. Alam niyang maibalik man yun or hindi, wala nang magbabago. Masasaktan niya lang si Mikael. Wag na kasi, bukas na lang okay? Pagkasabi, pinatayan niya na ito ng linya pero tumawag ang makulit niyang nobyo. Ngunit sa halip na sagutin, hinayaan niya lang na mag-ring yun. Nanlumo naman si Mikael. Maayos naman silang naghiwalay ni Charm kagabi. Ang sweet pa nitong nag-thank you sa kanya. Baka masama ang pakiramdam at gustong magpahinga. Hindi naman kasi si Charm ang tipo ng babaeng nalalabas ng gabi para lang sa kagustuhan. Hindi talaga siya mapalagay hanggat hindi nakikita ang nobya. Kaya kahit pinagbawalan siyang pumunta, nagtungo pa rin siya. Nag-take out siya ng pagkain at flowers para sa dalaga. Okay lang naman kung wala ito eh. Basta na-check niya kung okay ba o hindi. Pagdating ay bukas ang ilaw. Doc Pogi, puna kaagad sa kanya ni Wena pagbaba niya ng kanyang sasakyan. Napakunot noo siya dahil isa iyon sa close friend ni Charm. Umiti siya at ito ay binati. Nagsisinungaling ang kanyang kasintahan. Anong rason? Wala naman talaga itong lakad. Si Charm, nandyan ba? Umalis kanina pero saglit lang, puntahan mo na.
Taboy nito sa kanya. Tumango si Mikael at tinungo ang pinto ni na Charm at kumatok na. Katabi lang kasi yun ang bahay ni Rowena. Magkakatabi ang pinto ng tatlong magkakaibigan. Oh, Mikael, ikaw pala yan. Halika tuloy. Ang lapad agad ng ngiti ni Ashlon sa kanya. Napaangat naman ang ulo ni Charm pagkarinig sa sinabi ng kapatid. Napabangon siya at sinilip para siguraduhin si Mikael nga ang naroon. Sa siwang ng kanyang silid ay sinilip ito upang manlaki ang kanyang mga mata. Si Mikael nga. Paano yan ngayon? Sinabi niyang may lakad sila ng kanyang mga kaibigan. Bakit ba ang tigas ng ulo nito? Sinabi nang huwag siyang puntahan. Anong ginagawa nito? Muli siyang bumalik sa kanyang higaan na pinag-iisipan kung anong palusot ang sasabihin kay Mikael. Pwede namang hindi na siya magpakita sa nobyo. Tama, magtatago muna siya, magtutulog-tulugan. Pero maya-maya lang, kumatok na ang kanyang kuya. Charm, si Mikael nasa labas, inaantay ka. Boses ng Kuya Ashlon. Nagmatigas siya ng kaunti pero nandoon ang pagnanais na makita ang nobyo. Miss niya naman talaga ito. Kailangan niya lang pigilan ng sarili. Hindi inaasahan ni Mikael na haharapin siya ni Charm kaya abot tenga ang ngiti niya pagkakita sa nobyang lumabas ng pintuan. Halatang wala sa mood ang babae na hindi makatingin sa kanya. Agad naman tumalikod ang Kuya Ashlon nito para sila'y makapag-usap. Mupo ito malayo sa kanya na tila umiiwas na may nagawang kasalanan. Nginitian niya ang nobya at siya na lang ang lumapit upang iabot sa dalaga ang hawak na bulaklak para sa kasintahan. Hindi kami natuloy sa lakad sana namin. Bigla kasing sumama ang pakiramdam ko. Palusot ni Charm kay Mikael habang iniaabot ang hawak na bulaklak. Alam niyang nagdududa si Mikael. Baka isipin pang sinungaling siya. Tumabi ang lalaki kay Charm at bahagyang inilapit ang nobya. Charm, hindi mo na kailangan pang magsinungaling sa akin. Gusto mo ba akong iwasan? May nagawa ba akong mali? Matapat na tanong ni Mikael dahil halata naman sa kilos ni Charm. Matalas lang talaga ang kanyang pakiramdam. Pwede siya nitong tawagan kung talagang hindi natuloy ang anumang lakad ng nobya. Pero sa halip, hindi nito sinagot ang huli niyang tawag kanina. Nakukonsensya naman si Charm nang makitang may gumuhit na lungkot sa mga mata ng nobyo. Kanina napag-isip niyang hindi niya kayang lukuhin si Mikael. Napakabuti nitong tao. Aanhin naman niya yung lupang yun kung may masaktan naman itong damdamin. Isa pa, nahuhulog na rin siya kay Mikael. Hindi naman talaga imposibleng mangyari yun dahil napakabait ng lalaki. Siguro sobrang manhid niya na lang kung hindi siya mai-inlove sa kagaya nito. Charm? Untag ni Mikael nang hindi kumibo ang babae. Hinawakan niya ang baba nito at iniharap sa kanya upang magtagpo ang titig nilang dalawa. Binawi naman kaagad ni Charm iyon at tumalikod. Mikael, pasensya ka na, pero maghiwalay na lang siguro tayo. Wala namang magandang patutunguhan itong relasyon natin. Ano kasi, hindi na kita mahal, makakaalis ka na. Wika niya na agad tumayo upang talikuran si Mikael. Nakapagdesisyon na siyang kalimutan ang lahat ng kanyang mga plano. Naguguluhan siya sa dapat gawin. Nakukonsensya. Hindi niya kayang aminin kay Mikael lahat na siya yung batang babae na ginuhit noon, na tinulungan noon. Napakasama niya na kung pagkatapos ng lahat, sasaktan niya si Mikael. Mas makabubuti kung hiwalayan na lang niya ito at iisiping hindi sila nagkakilala. Pero naging maagap ang lalaki at napigilan ang kamay niya. Charm, may problema ba? Anong nagawa ko mali para hiwalayan mo? Sabihin mo sa akin, basta wag ganito. Pag-usapan natin to, Charm. Pigil ni Mikael sa kamay niya. Natigilan si Charm at gustong maiyak. Lakas loob siyang humarap sa lalaki at hinila ito palabas ng bahay. Please, Mikael, umalis ka na. Dalhin mo lahat ng mga ito. Hindi ko to kailangan. Pasensya ka na pero hindi talaga kita mahal. Isa-isa niyang inilagay sa kamay ni Mikael ang mga dala nito. Nang akmang isasara na sana ang pintuan, iniharang naman ni Mikael ang katawan niya. Bigyan mo ko na mabigat na rason, hindi yung ganito. Please, makikinig ako. Iintindihin kita. Malumanay ang boses ni Mikael, bagaman hirap itong kontrolin ng emosyon. Gusto niyang maintindihan sa padalos-dalos na desisyon si Charm. Nararamdaman niyang may problema ito. Sana hindi totoong hindi siya nito mahal. Si Charm lang ang kauna-unahang nagpatibok ng puso niya. Hindi niya kayang mawala ito sa kanyang buhay. Wala, basta ayaw na kitang makita pa, Mikael, umalis ka na.
Pilit itinulak ng babae ang binata bago isinara ang pintuan. Masakit dahil si Mikael ang first love niya. Pero hanggat sila, alam niyang patuloy na aasa ang kapatid niya na matutupad ang kanilang plano dahil pagkatapos nito, ayaw niya nang bumalik pa ng San Vicente. Nanlulumo naman si Mikael na walang nagawa. Hindi na muna niya pipilitin ang dalaga sa ngayon. Hahayaan niya na muna ito pero hindi nangangahulugang sumusuko na siya. Napabuntong hininga siyang iniwan sa tarangkahan nito ang bulaklak na ibinalik sa kanya ni Charm at sumakay na sa kotse. Wala sa sariling nagmaneho pa uwi. Dama ni Mikael ang bigat ng kanyang dibdib. Good evening, iho. Nag-iisa ka yata? Sa lubong ng kanyang ina pagdating niya. Inaasahan kasi nitong kasama niya si Charm. Hi mom, hi dad. Pilit niyang pinasaya ang boses habang palapit. Nag-usisa kaagad ang kanyang ina kung bakit hindi niya nga kasama si Charm. Wala siyang sinabing nakipag-break ito. Bagkus, sinabing masama ang pakiramdam. Naintindihan naman kaagad ng dalawa kaya ipinagpasalamat niya iyon. Sinabi niya ring nag-dinner na siya kaya wag na siyang kakatukin mamaya. Sa silid ay problemado siyang napaupo sa gilid ng kama. Iniisip si Charm. Gusto niya itong tawagan pero may pumipigil sa kanya. Naisip niya ring hindi nito sasagutin yun. Pinilit na lamang niyang isintabi muna ang tungkol dito. Pinilit matulog kahit hirap. 3 araw, hinayaan ni Mikael si Charm. Tiniis na hindi makita kahit gustong gusto niya. Marami na siyang naging alibay sa ina tuwing itatanong si Charm dahil hindi rin daw nito sinasagot ang tawag nito. At nito nga lang, tuluyan na itong hindi makontak. Inisip kaagad ng kanyang ina na sila ay may problema. Bagay na madalas na idinidenay niya. Mukhang hindi pumupunta si Mikael dito ha, 3 araw na. Isang gabi habang kumakain ng hapunan ng magkapatid ay saad ni Ashlon. Kuya, break na kami ni Mikael. Wika ni Charm. Ano? Nagtaas ng boses si Ashlon at napatayo bigla sa kinauupuan nito. Mabait si Mikael kuya, hindi ko siya kayang lukuhin. Mahinang tugon ni Charm na nanatiling nakatango. Dahil sa sinabi ni Charm, lalong nagalit si Ashlon. Ano bang utak mayroon ka, Charm? Nandun na eh. Nakapasok ka na sa mansyon ng mga delgado. Tapos ano, uurong ka? Nababaliw ka na ba? Isipin mong dahil sa kanila nawala sina Itay at Junjun. Hindi ka dapat maawa sa kanila. Ang isipin mo, kaaway natin ng mga delgado. Hindi na mapigilan ni Ashlon ang magtaas ng boses. Naluha si Charm na tumingin dito. Kuya, kalimutan na natin ang lupa sa San Vicente. Kahit maibalik sa atin yun, hindi na mabubuhay pa si Itay at Junjun. Mahal ko na si Mikael. Hindi ko siya kayang lokohin at saktan. Mas okay na yung ganito. Kaya naman nating mabuhay na wala sa atin ang lupang yun, di ba? Humihikbi si Charm habang iyon ay sinasabi. Natigilan si Ashlon pagkakita sa mga luha ng kapatid. Iniwan na lang ito kaysa may masabi pang ikasasama ng loob ng kapatid. Samantala si Mikael naman na sa labas ng pintuan ay natitigilan matapos marinig ang pinag-usapan ng magkapatid. Ngayon ay malinaw na sa kanya lahat kung bakit kilala siya ni Charm at kung paano unang nakalapit sa kanya. Malinaw na plano lang ng magkapatid ang lahat ng ito. Bax, balita namin hiwalay na kayo ni Doc Pogi. Totoo ba? Isang umaga sa lubong sa kanya ni Wena. Papasok na siya noon sa kanyang trabaho. Napagpasyahan niyang mag-apply ng trabaho sa kalapit na restaurant bilang isang waitress upang matulungan ng kapatid. Para din siyang masisiraan ng bait kakaisip kay Mikael sa loob ng kanilang bahay. Kaya para may pagkaabalahan, sinubukan niya kung papalarin, lalo at high school graduate lang naman siya. At sa awa ng Diyos, 1 linggo na siyang pumapasok. Sino namang chismosa ang nagsabi sa'yo niyan? Padaskol niyang tanong. Obvious naman kung dati gabi-gabi nadalaw sa'yo si Doc Pogi. Ngayon naman, ilang araw nang hindi ko nakikita. Narinig ko dyan sa mga chismosa sa labasan na hiwalay na kayo. Napakamot siya sa noo. Ano? Nasa ibang bansa kasi ang pamilya niya nagbabakasyon. Tama, ganun nga. Pagsisinungaling ni Charm at pinilit ng humiti. Ayaw niya lang ng maraming tanong kaya mas pinili niyang hindi magsabi ng totoo. Kahit magkakaibigan sila ni Wena, may mga personal na bagay pa rin siyang hindi kayang sabihin sa mga ito. Lalo na kung tungkol sa kanila ni Mikael. Talaga?
Okay, sabi mo eh. Halika na, hatid na kita. Kinuha nito ang kakarag-karag na motor ng kapatid nitong sugarol at binuhay ang makina. Tatanggi pa sana siya pero hindi na siya nito hinayaang sumagot pa. Bagkos ay sumakay na lamang. Sa kanilang magkakaibigan, si Wena ang nakakaluwag-luwag sa buhay. Kung tutuusin pwede itong mag-aral, kasi mas piniling maging tambay. Dating nagtatrabaho ang ina nito sa kabaret, matapos iwanan ng asawa at naghanap ng dalaga. Ngayon naman, may karelasyon itong foreigner na nagbibigay ng pera sa pamilya. Kaso nga lang, sugarol ang kuya nito. Malayong malayo sa kuya niyang masipag, kaya wala ding nangyayari. Kaya nga nang niligawan siya ng kapatid nito, agad iyong binasted. Salamat, Bax. Pagbaba niya sa motor ay saad niya. Tumingin ito sa restaurant. Pumasok kaya ako dyan para dalawa tayo. Kaso ayoko talaga yung may kaaway. Gusto ko ako yung boss. Natatawang palatak nito. Mababait naman ang mga kasama ko sa trabaho. Huwag kang mag-alala, itatanong ko kay manager Kang. Apply ka kaagad kapag may bakante. Tinapik niya ang kaibigan sa may braso bago nagpaalam na aalis na. Nagpaalam na rin si Wena at pinaharurot ang motor. Si Mikael naman, tinanaw ang babaeng mahal habang papasok sa loob ng restaurant. Tuwing umaga, sinusundan niya ito to make sure na safe itong makakapasok sa trabaho. Hindi niya kayang hindi makita si Charm, kaya kahit patago, tinatanaw niya ito. Naghahanap lamang siya ng tiyempo para makausap ito ng maayos. Ibabalik niya ang titulo ng lupang kailangan ng magkapatid na Charm. Naghahanap lamang siya ng tamang tiyempo upang makausap ang kanyang mga magulang ukol dito. Maya-maya, umalis na rin si Mikael. Babalikan niya ito paglabas sa trabaho. Kinahaponan, 6:00 pa lang, nakaparada na ang kotse ni Mikael. Hindi kalayuan sa restaurant na pinapasukan ni Charm. Bagaman 7:00 pa naman ang out na to. Tanaw niya sa salaming pinto ang magandang dalaga na abala sa pagpupunas ng mesa. Sumandal naman siya sa headboard ng kanyang kotse at itinaas ang mga paa na tila nanunood ng magandang palabas. Kalauna na may tumawag kay Charm na isang lalaki sa kabilang mesa. Hindi niya dinig pero tanaw niyang pagtaas ng isang kamay nito at pagtawag ng waitress. Hindi iyon napansin ng dalaga dahil abala pa sa kabila kaya may ibang waiter na lumapit dito. Nakangiti pa ang lalaki, subalit sinimangutan ng customer at itinuro si Charm na nasa di kalayuan. Hindi niya maintindihan ang sinasabi pero umiling ang waiter at ngumiti. Tingin niya i-type nito si Charm na siyang gustong mag-serve ng lalaki. Umalis si Charm na ipinagpasalamat niya dahil pumasok ito sa may counter. Tinawag ito ng manager. Hindi na siya nakatiis at kinukutuban kaya bumaba siya ng sasakyan. Nagbihis siya ng t-shirt at nagsuot ng cap para lang hindi makilala ni Charm. Pumesto siya sa likod ng lalaking may kursunada sa mahal niya para dinig niya ang sasabihin nito. Matapos kausapin ng manager ni Charm ang dalaga, ay nakangiti na itong lumapit sa matabang lalaki. Talagang kinausap pa nito ang manager para lang si Charm ang mag-serve dito. Umiinit ang ulo ni Mikael, makakapatay siya ng tao. Kalilimutan niya ang propesyon niya. Wag na wag lang nitong hahawakan maski dulo ng kamay ni Charm. Good evening, sir. Can I get your order, please? Anang isang waitress na lumapit din sa kanya. Wala naman siyang balak kumain, kaya nag-order siya ng tubig at nagbigay lang ng tip. Tumango naman ang waitress at nakangiting iniwan siya para kunin ang kanyang order. Na kay Charm ang atensyon na matapos mag-serve sa lalaki, inuutusan itong umupo sa harapan nito habang kumakain. Sir, mawalang galang na po. Pero restaurant po ito't hindi bar para mag-request kayo ng katibol. Nahimigan niya ang galit na boses ni Charm. Ang yabang mo naman, miss. Magkano bang isang gabi mo kaya kong ibigay? Alam ko naman kayong mahihirap, pera lang ang katapat nyo. Painsultong saad ng lalaki. Tarantado ka pala, sir eh. Mayaman ka nga, may pinag-aralan, wala ka namang manners. Hoy! Tsaka ito dinuro ni Charm, nakita ni Mikael na namumula sa galit. Nakaharap na kasi siya ngayon at hindi nakatiis habang binabastos ang GF niya ng kung sino. Kahit ubusin mo pa yung yaman mo, hindi kita papatulan. Pangit! Tsaka ito sinigawan. Dahil dito, nakuha ni Charm ang atensyon ng maraming nasa loob ng restaurant. Nagalit ang anyo ng lalaki sa sinabi ni Charm. At nang akmang hawakan nito ang dalaga, hindi na nakapagpigil si Mikael
at walang pag-aalinlangang sinuntok sa muka ang bastos na lalaki. Sa lakas nun ay sumuray ito. Nagulat ang lahat ng mga naroon, maging ang manager ng restaurant at mga kasamahan nitong waitress at waiter. Lalo na ang security guard na walang kaalam-alam na nangyayari sa loob. Mikael? Maging si Charm ay nagulat pagkakita sa lalaki. Paano ito napunta sa harapan nila? Walang yaka, lakas ng loob mong suntukin ako, mabubulok ka sa kulungan. Sigaw ng bastos na lalaki. Charm, ano bang ginawa mo? Hindi mo ba alam na malaki ang utang na loob natin sa mga customer? Kaya susundin mo kahit anong sabihin nila. And now you're fired. Galit na galit ang manager kay Charm na inakalang ito talagang nagsimula ng gulo. Sir, wala akong kasalanan. Binabastos niya ako. Mangyak-ngiyak at naiiling-iling si Charm. Maglulumuhod na sana ito sa manager pero hinawakan ito ni Mikael sa kamay at hinila palabas ng pintuan. Naririnig pa ni Mikael ang masasakit na salita mula sa manager nito na kinampihan ng bastos na lalaki na tila natuwa pang ito ang kinampihan. Umiiyak si Charm habang inilalabas ni Mikael sa restaurant. Kailangan niya kasi ang trabaho yun para makatulong sa kapatid niya at para makalimutan na nito ang lupa nila sa San Vicente. Kapag maayos ang buhay nila dito, hindi na ito maghahangad pang bumalik sa kinagis ng lugar. Huwag ka nang umiyak, Charm. Alo ni Mikael at pinahid ang kanyang luha. Hinawi naman ni Charm ang kamay ng lalaki. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Di ba nga sabi ko sa iyo huwag ka na magpakita sa akin? Umalis ka na. Pagtataboy ni Charm sa lalaki, pero sa halip na umalis, isinakay siya nito sa kotse. Saan mo ako dadalhin ha? Ihinto mo yung kotse. Hindi ako sasama sa iyo, Mikael. Ibaba mo ko. Sigaw ni Charm nang bigla na lang humarurot ang sasakyan ng lalaki. At kahit anong sigaw ni Charm, tila walang narinig si Mikael na patuloy nagmamaneho. Hanggang sa nagsawa na lang si Charm sa kakasigaw at huminto na. Nakasimangot na sinulyapan si Mikael pero kalaunan, nauwi sa titig ang sanay sulyap niya. Hindi man niya aminin ay namiss niya na ang lalaki pero kailangan niyang pigilan ang kanyang sarili. Nangako siyang kakalimutan na ito. Halos 3 oras silang nagbiyahe bago huminto sa tapat ng gate ang kotse ni Mikael at ibinaba siya nito. Ipinasok sa loob ng bahay. Mikael, bakit mo ko dinala dito? Kinakabahan siya nang bumukas ang pintuan. Hingal siya nitong tinignan. Mag-uusap tayo. Wika nitong isinara ang pinto. Naumid siya. Anong pag-uusapan nila? Tinapos niya na ang lahat sa kanila. Mikael, hindi pa ba malinaw sa iyo ang lahat? Hindi kita mahal. Nahinto ang sasabihin ni Charm nang kabigin siya ni Mikael at siilin ng madiing halik sa labi. Dama niya ang pinipigilang emosyon nito sa halik na iyon. Naparalisa si Charm sa kanyang kinatatayuan at hindi magawang manulak at magalit. Isinandal siya nito sa nakasaradong pinto at mas lalo pang naging malalim ang mga halik sa kanya ni Mikael. Mahigpit ang mga yakap nito. Nasa tingin niya, hindi na siya pakakawalan pa ng lalaki sa pagkakataong yun. Napasinghap siya at lalong nanghina. Nang hindi nagtagal, umangat siya sa kanyang kinatatayuan. Buhat-buhat na siya ni Mikael patungo sa loob ng kwarto. Nang ihiga siya ni Mikael sa ibabaw ng malambot na kama, nawala na siya sa kanyang sarili at binalot siya ng matinding init sa kanyang buong katawan na animo nagliliyab ang kanyang pakiramdam. Tiniis niya ang kirot sa unang pagkakataong pag-isahin ni Mikael ang kanilang mga katawan. Batid ni Mikael na pagkatapos nito, hindi na mawawala pa sa kanya si Charm. Wala siyang ibang alam na paraan kundi tanging ito lamang. I love you. Hingal na usal ni Mikael sa pagitan ng paghalik sa kasintahan matapos ang mainit na sandali sa kanilang pagitan. Mikael, naguguluhan ang nakarehistro sa mga mata ni Charm, naging mahiyain. Wala akong hindi kayang ibigay sa iyo at gawin para sa iyo, Charm. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit sa dinami-dami ng babaeng nakilala ko. Sa'yo lang ako nabaliw ng ganito. Mahal kita, hindi ko kayang mawala ka. I love you. At minsan pang pinagsawa ni Mikael ang sarili na maglunoy sa init ni Charm. Pero Mikael, hindi na kita mahal. Nagsisinungaling na saad ni Charm. Pero hindi naniniwala si Mikael dahil narinig niya mismo kay Charm na mahal nga siya nito. Marry me. Ibabalik ko sa iyo ang titulo ng lupa niyo. Walang gatol na saad ni Mikael sa dalaga na ikinalaki ng mga mata nito.
Alam mo ang tungkol dito? Bulalas ni Charm. Napaupo ito bigla dahil sa pagkagulat. Yes, Charm. Narinig ko kayo ng kuya mo, kaya alam kong mahal mo ko. Muling niyakap ni Mikael ang dalaga at inihiga pabalik sa kama, tsaka pinuluputan. Hindi naman makawala si Charm kahit anong gawin niyang pagpupumiglas. Isa pa, may masarap siyang pakiramdam habang nakakulong sa mga bisig nito. Hindi ka makapagsalita dahil totoong mahal mo ko, no? Sinilip ni Mikael nang nanunod yung tingin ng mukha niya. Pilit siyang pinaamin. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo sinasabing mahal mo rin ako, Charm. Ikaw din. Pagkasabi, itinaas nito ang dalawa niyang kamay sa uluhan at sumubsob sa kanyang leeg. Kinilabutan na siya sa ginawa nitong paghalik sa parting yun. Oo na, Mikael. Mahal na kita. Mahal na mahal. Pag-amin ni Charm dahil wala na siyang choice. Isa pa ay halata naman dahil naisuko niya na ang kaban sa lalaki. Ito na rin ang way para maibalik ang kanilang lupaing matagal nang nawala sa kanila. May tiwala siya kay Mikael na gagawin ito ang binitiwang salita. Sabihin mo ulit sa akin habang nakatitig sa mga mata ko. Nanunodyo ang ngiti nito sa labi. Oo na. Sabay titig sa mga mata nito at simeryoso. Kulang na lang talaga. Maiyak siya nang maalala ang nakita niyang painting ni Mikael. Iyon ang rason kung bakit hindi niya na ipinagpatuloy ang plano nilang magkapatid. Mikael, usal niya na nangulap ang mga mata. Ako yung bata sa ilog na binigyan mo ng tsinelas noon. Alam mo bang bago kami umalis papuntang Manila, naghintay ako sa puno ng tambalagisa sa pag-asang makikita kita pero nabigo ako. Napangiwi si Charm dahil sa pag-iyak sa alaalang iyon habang si Mikael napanganga sa pagkagulat. Kaya pala may mga bagay na nagpapaalala sa kanya sa dalaga dahil ito nga ang batang yun. Charm, ikaw? Bulalas ni Mikael at sa sobrang saya ng lalaki, pinugpog siya nito ng halik. Yes, masayang-masayang wika ni Mikael. Sa natuklasan ni Mikael ay mas lalong minahal niya si Charm. Simula sa mga sandaling to, hindi na kita hayaang mawala sa tabi ko. Bulong ni Mikael kay Charm. Tulog na tulog ito matapos ang isa pang round sa kanilang pagitan. Matagal niyang pinagmasdan ng babae habang binabalikan sa alaala ang batang umiiyak noon sa tabi ng ilog at napapangiti siya. Nanatili kasi ang maamong mukha nitong mas gumanda pa sa ngayon. Hindi siya nakatiis at hinaplos ang pisngi nito. Pinagdikit ang kanilang mga noo, tsaka pa siya natulog na yakap ang nobya. Kala ko talaga iha wala ka ng balak dumalaw dito. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko hanggang sa hindi na kita makontak ng tuluyan. Wika ni Amanda kay Charm kinabukasan nang dalhin siya ni Mikael sa bahay ng mga delegado. Sabi ko naman po ma'am, okay lang kami. Nagka-problema lang sa cellphone ni Charm. Di ba love? Si Mikael ang sumalo sa sinabi ng ina nito. Opo, tipid niyang sagot. Ngayong naturukan na siya ni Doc Mikael, wala nang atrasan. Hindi na siya interesado sa titulo ng lupa nila. Kundi sapat na sa kanyang makasama ngayon ang lalaking mahal na mahal niya. Mabuti naman. Masaya nitong wika. Agad dinutusan ng katulong na maghanda ng pagkain para sa kanila. Saktong wala pa noon ang asawa ng ginang dahil nasa trabaho. May sarili kasi itong negosyo kaya abala palagi sa labas. Mikael, iho, kailan ba ang plano ninyong magpakasal? Aba, naiinip na ako magkaroon ng apo. Habang kumakain ay saad ng ina ni Mikael. Lumapad tuloy ang ngiti ng nobyo. Ma'am, napag-usapan na po namin ni Charm ang tungkol sa kasal. Kaya po kami nandito para magpaalam sa inyo. Masayang wika ni Mikael. Ngiti din ang naging reaksyon ng ginang at napatingin sa gawin ni Charm. Charm, iha, totoo ba ito? Galak at hindi makapaniwala ang ginang. Ayaw ko na po kasi na napunta pa sa iba si Mikael. Kaya naman pumayag na rin po ako sa kasal. Ngiting tugon ni Charm. Ang lakas ng tuwa nito sa sinabi niya. Pati si Mikael ay natawa din, tawa na may kasamang kilig. That's why I like you, Charm. Mahal na mahal mo ang anak ko. Bukas na bukas, aasikasuhin ko ang kasal ninyo. Excited nitong saad. Umalis ito sa kinauupuan at nagtungo sa sala. Maya-maya, naririnig nilang ipinamamalita na ng ginang ang nalalapit nilang kasal sa kausap nito sa cellphone. Nagsisimula na itong mag-imbita. Natatawa tuloy si Mikael. Nang mapalingon sa gawin niya, kinabig siya nito at bumulong ng I love you.
Mikael, makita tayo ng maid. Saway niya sa lalaki. Di mainggit siya. Sabay tawa at minsan pa siyang ninakawan ng madiing halik sa labi. Matapos nilang kumain, dinala siya ni Mikael sa silid kung saan ito ginagawa ang mga paint. Naagaw na naman ang atensyon niya sa magandang obra ni Mikael. Wala kasi siyang ganitong talent. Ni isa ata wala siyang alam. Hirap nga siyang mag-drawing. Paint pa kaya? Ayoko, Mikael. Tanggi niya nang sabihing ipipaint siya ng lalaki. Bagaman biglang na-excite kung anong kalalabasan nun. Gusto ko, love. Please, hayaan mo lang ako, okay? Masuyo siyang hinalikan sa labi at maya-maya lang maayos na siyang nakaupo sa harap ni Mikael na walang kagalaw-galaw at ang nobyo naman seryoso na itong nakatitig sa kanya habang nagsisimula ng magpinta. Si Charm naman nakatitig lamang sa perpektong mukha ng doktor. Hindi lang ito mabait na boyfriend kundi super caring at sweet pa. Kaya masakit talaga sa kanyang mawala si Mikael. Mabuti na lang at hindi ito sumuko hanggat hindi siya napapaamin ng kanyang nararamdaman. Perfect. Buong paghangang naibulalas ni Mikael matapos siyang ipinta. Ipinakita din iyon sa kanya ng binata at napaawang ang labi niya sa paghanga. Kuhang-kuha ni Mikael ang pose niya. As in siyang siya talaga. Ang ganda, Mikael. Bulalas niyang nakangiti. Itinabi ni Mikael ang natapos nitong canvas sa isa pang obra na nagpapaalala sa kanya. Ngayon niya lang din napansin na may maliit na letra sa ibaba na kung hindi mo tititigan, hindi mo mababasa. My dream girl. Binasa pa niya ito. Tumawa lang si Mikael at iniligpit na ang mga kagamitan. Malalim para sa kanyang ibig sabihin nun. Hindi iyon kasi ang nakalagay sa luma nitong painting. Bakit nga pala nahilig kang magpaint? Tanong niya kay Mikael habang pauwi na sila sa bahay. Hindi para ihatid, kundi para ipagpaalam sa kapatid niya. Ayon kay Mikael, may sarili na itong bahay para sa bubuuing pamilya. Hindi nga lang niya alam kung papayagan siya ng Kuya Ashlon na sumama kay Mikael kahit na hindi pa sila na ikakasal. Pero kung siya ang tatanungin, ayaw na rin niyang malayo pa kay Mikael. Lamentary pa lang ako nang makahiligan ko ng mag-drawing. Hanggang sa sinubukan kong mag-paint. Ngiting paliwanag sa kanya ni Mikael. Malaking bagay sa kanya na nakita ang painting ni Mikael dahil nalaman niyang ito ang batang nakilala noon. Masasabing muli silang pinagtagpo ni Mikael. Sa haba ba naman ng panahong lumipas, muli silang nagkita. Ngayon niya napatunayan na may destiny. Pagdating nila sa bahay, nagpalipat-lipat ang tingin ng kanyang kuya sa kanilang dalawa ni Mikael. Nababasa nito sa mga mata niya ang paghingi niya ng tawad. Si Ashlon napabuntong hininga. Wala na siyang magagawa pa dahil nararamdaman niyang mahal talaga ng kapatid niya si Mikael. Hindi rin naman niya kayang masaktan si Charm dahil sa kapirasong lupain. May punto naman ito. Hindi na kayang ibalik ng lupang iyon ang buhay ng ama at kapatid niya. Sa ngayon ay maging masaya na lang sila sa kung anong meron. Ang mahalaga sa kanya, nakikita niyang masaya si Charm sa piling ng taong mahal nito. At alam niyang iyon din ang gusto ng kanyang mga magulang, na maging maayos ang lahat sa kanila magkapatid, kaya susuportahan na lang niya ito at magiging masaya para kay Charm at kay Mikael. Hindi tumutol ang kanyang Kuya Ashlon sa planong pagpapakasal nila ni Mikael nang magpaalam silang magkasintahan dito. Ayon pa sa kanyang Kuya Ashlon, masaya na itong makita siyang masaya sa piling ng lalaking mahal siya kahit hindi na maibalik ang lupain nila sa San Vicente. Total naman, nandito na ang buhay nilang dalawa kaya sinuportahan na siya ng kapatid niya. Sinabi ng kanyang Kuya Ashlon na mas importante ang kanyang kaligayahan kaysa mabawi ang lupa ng kanilang mga magulang. Isa pa nga sa pinakamasayang dumalo sa kasal nila ang kapatid niya. Naging kasundo ito ni Mikael kahit pa noong inaasikaso pa lamang ang kanilang kasal. Pero ang pinakamasigit na masaya ay ang magulang ni Mikael noong araw na ikakasal na sila. Naiiyak pa ang kanyang biyenan habang naglalakad siya sa aisle palapit sa nakangiting si Mikael. Naroon din ang dalawa niyang best friend na si Lorelie at si Wena. Katulad niya ng lahat na nakapalibot sa kanila ay masayang masaya. Kung iisipin, napakabilis ng pangyayari sa kanilang dalawa ni Mikael dahil pagkatapos ng may maganap sa kanila, hindi na siya nito hinayaang mawalay sa tabi ng lalaki. Agad siyang iniuwi sa bahay nito hanggang sa tuluyan silang maging ganap na asawa. Close your eyes, love. I have a surprise for you. Isang gabi habang abala siyang naghahanda ng kanilang hapunan,
Nagulat siya sa biglang pagsulpot ni Mikael sa kanyang likuran. 3 araw matapos nilang bumalik sa Maynila pagkatapos ng kanilang honeymoon ay balik na sa trabaho si Mikael sa klinik. Ang kasama niyang naiiwan sa bahay ay si Yaya Faustina. Pinatay nito ang kalan bago siya marahang iniupo sa silya sa harapan ng dining table. Ramdam niyang tinabihan siya ng asawa at kinuha nito ang kanyang isang palad at ipinatong sa mesa. "And now, open your eyes, love." Dahan-dahan niyang dinilat ang mata at itinutok ang paningin sa asawa. Nakangiti ito sa kanya na tumango at inginuso ang nakapatong na dokumento sa ibabaw ng mesa. Nagulat siya pagkakita sa titulo ng lupa nila sa San Vicente. Nag-init ang kanya magkabilang mata at napatingin muli sa gawin ng asawa. Tinupad nito ang ipinangako sa kanya pagkatapos nilang ikasal ay ibabalik iyon kahit na sinabi niyang hindi na sila interesado sa lupang iyon dahil nandito na ang kanilang buhay. Pagkatapos noon, may isa pang papel na inilagay sa harapan niya si Mikael. Agreement iyon na pirmado ng kanyang ama. Natutop niya ang bibig at nang hina sa natuklasan. Nakasanla ang lupang iyon ng 150,000 na hindi nila nalalaman. At ang petsang iyon, yung araw na nasa hospital ang kanyang ina. Na-surprise si ma'am nang malaman niyang anak ka ni Mr. Ernesto Rosales. Tang perang iyan ang ginamit ng itay mo sa hospital nang manganak ang mama mo hanggang sa pagpapalibing. Hindi na ito natubos ng iyong ama dahil lumuwas kayo ng Maynila. Ngayon ibinabalik na ito sa inyo at gusto ni Dad na si Kuya Ashlon ang mag-manage maging ng aming lupain sa San Vicente. Sa halip na sumagot, napaiyak si Charm at mabilis na yumakap sa asawa. Napakabuti ng pamilya nito. Mali ang pagkakaintindi nilang magkapatid sa sinabi ng kanyang ama noon na nasa mga delegado ang titulo ng lupa na akala nila kinamkam, yun pala ay naisanla. Mabuti na lang talaga't nagbago ang kanyang isip na wag nang ituloy ang kanyang plano. Dahil sa matinding pagmamahal niya kay Mikael. "Mikael, I'm sorry, hindi ko alam. Sorry." Madrama niyang wika habang umiiyak at mahigpit na nakayakap sa asawa. Hinagod nito ang likod niya. "Wala kang dapat ihingi ng sorry, okay? Huwag ka nang umiyak, baka isipin pa ni Yaya. Inaway kita at magsumbong kina mami. Ang mabuti mong gawin, tumahan ka na't kakain na tayo pagkatapos pupuntahan natin si Kuya Ashlon para ibigay ang bagay na to, okay?" Pinahid nito ang kanyang mga luha at hinagkan siya sa pisngi. "Masaya lang talaga ako, Mikael." Minsan pa siyang niyakap hanggang sa tuluyan na siyang napatahan. Sabay silang kumain ng hapunan at pagkatapos nagbihis at umalis. "May problema ba?" Nagtataka pa ang kapatid niya nang mapagbuksan sila ng pintuan. Masayang-masaya niyang iwinagayway sa harapan ng kapatid ang hawak na envelope. Napatingin ito kay Mikael na nagtatanong ang mga mata kahit na hindi pa man nakikita kung anong laman ng envelope na yun. Agad silang pinatuloy. "Bax, ikaw ba yan?" Tili ni Lorelie pagkakita sa kanya. Agad lumapit at yumakap. Tinawag pa si Wena na mabilis din namang lumapit. Halatang na-miss na siya ng dalawang kaibigan dahil pinagagawan siyang yakapin. Sabi pa nga ng dalawa, napakaswerte niyang nakabingwit ng malaking bangus at si Mikael ang tinutukoy ng mga ito. Nagkamustahan lamang silang tatlo. Sina Mikael at Kuya Ashlon naman niya ay nauna nang pumasok sa loob at nasabi na rin ni Mikael dahil panay ang pasasalamat ng kanyang Kuya Ashlon kay Mikael. Nalaman na rin itong hindi talaga kinamkam ng mag-asawang delegado ang lupain kundi nakasanlayon at ngayong libreng ibinabalik dahil nga matatanda na rin ang mag-asawa at wala na rin mag-aasikaso sa lupang yun. Isa pa, nais pamahalaan sa kanyang Kuya Ashlon maging ang lupain ng mga delegado na hindi naman tinanggihan ng kanyang kapatid at nangakong pagbubutihin ang pamamalakad nito. Hayun na nga matapos makausap ng kanyang biyenan ng kapatid, tuluyang bumalik ang kanyang Kuya Ashlon sa lugar na kanilang kinalakhan na alam niyang pinanabikan nitong balikan. "Happy?" Tanong ni Mikael sa kanya habang patulog na silang mag-asawa. Kanina ay inihatid nila sa terminal ang kapatid niya kaya alam niyang iyon ang tinutukoy ni Mikael at nakikita niya sa mga mata ng kapatid ang sobrang saya. "Masaya syempre, pero nakita mo ba yung mga ngiti ni Kuya kanina? Mas masaya siya kaysa sa akin. Nasa San Vicente kasi ang first love niya. Magkikita na sila sa wakas." "Talaga? Bakit hindi niya niligawan noon or hindi niya binalikan?" Pag-uusisa nito, malambing siyang niyakap
at inilagay sa braso ang kanyang ulo. Sira, paano niya liligawan? 15 anyos lang si kuya nun. Tsaka marami nang nangyari kaya hindi niya na nabalikan. Hindi nang rason kung bakit hindi siya nag-GF. Kita mo naman ang gwapo ni kuya. Ang daming may gusto doon pero isa lang ang mahal niya. Parang ako lang din pala si Kuya Ashlon. Yung first love ko, siya din yung last. Naging seryoso ang tono nito bago siya masuyong hinalikan sa labi. Halik na lumalim ng lumalim hanggang sa tinutugon niya na. Kalaunan ay gumapang na ang mainit nitong palad. Hindi nagtagal, napuno ng mahihinang ingay ng kasiyahan ng buong silid. Pagkalipas ng 3 buwan matapos silang ikasal, naglilihi na si Charm. Nagulantang ang pamilyang Delgado nang lumabas sa ultrasound ni Charm na quintuplets ang nasa loob ng kanyang sinapupunan. Gulat na may kahalong excitement ang kanyang mga biyanan na naghanda pa para sa paglabas ng kanyang 5 anak. Yes, it quintuplets. Maging si Dr. Michael hindi rin makapaniwala. Sumangguni na nga ito sa ibang doktor. Baka nagkamali lamang si Michael sa test na isinagawa sa asawa. Subalit klarong quintuplets pa rin ang lumalabas sa ultrasound sa pangalawang pagkakataon. Dahil dito, kinakabahan na si Michael para kay Charm habang lumalaki ang tiyan nito. Naging tutok siya sa pagbubuntis ng asawa dahil hindi madali ang pagdadaanan ni Charm. Sa totoo lang natakot siya nang sabihin ni Donnie katulad niyang doktor din nang sabi nito kailangan niyang sumugal para sa quintuplets, either mga anak or ang kanyang asawa. Hindi ako mamimili, Donnie. Asawa at mga anak ko ang kailangan kong iligtas. Doktor ako, magagawan ko lahat ng paraan. Bagaman kabado ay tugon ni Michael. Bihira ang ganitong kondisyon, Michael. Ganun man maging handa ka dapat sa sarili mo. Pagkuway tinapik ang kanyang balikat. Rare nga lang kasi ang mabubuhay lahat sa quintuplets, especially sa magdadala nito sa sinapupunan na sa totoo lang sa ibang bansa nangyayari. Sa gabing yon, halos hindi makatulog si Michael. Nag-search sa mga dapat iwasan ni Charm, lalo sa mga kinakain. Mas higit siyang mas maingat kaysa sa kanyang asawa. Habang lumalaki kasi ang tiyan ni Charm, nakikita niyang hindi normal ang paglaki ng tiyan nito at hirap na kumilos si Charm, lalo na nang dumating ang kabuanan nito. Madalas hirap itong matulog at nagigis na niyang nakaupo sa kama. At inaaliw na lang ang sarili sa panonood ng videos kung paano mag-aalaga ng ganoong karaming anak. At sinasamahan niya ang asawa sa madaling araw kahit na inaantok siya. Minsan, nagising siyang wala si Charm sa kanyang tabi, 2:00 ng madaling araw. Sa lalim ng tulog niya, hindi niya ito napansing lumabas ng kwarto. Dali-dali siyang napabalikos ng bangon at ito'y hinanap. Nagulat siya nang makita itong nasa banyo at nakaupo sa tiles habang pinaliliguan ng sarili. Love, anong nangyari? Nag-aalala siyang dinaluhong ang asawa. Init na init kasi ako, Michael. Wika nitong bagaman nakangiti, pilit kinokontrol ang pagniwi. Madalas iyong gawin ni Charm at isa iyon sa pinag-aalala niya. Air-conditioned naman kasi ang kwarto nila at bago matulog, nakikita niya itong naliligo. Pero natural lang naman sa buntis ang makaramdam ng hindi komportable, lalo sa kalagayan nito. Tinulungan niya itong maligo at pagkatapos ay pabuhat na inilabas ng banyo at binihisan. Siya na rin ang nagpatuyo ng buhok nito, tsaka ito nakatulog matapos matuyo ang buhok. Sa pag-aalala niya sa kalagayan nito ay iniiwi na muna niya ang asawa kinabukasan sa mansyon. Kahit hanggang sa panganganak lamang ni Charm dahil hindi siya mapakali kapag nasa trabaho. Kailangan ito ng may alalay sa tuwing maglalakad kahit na pagpapaligo dahil delikado itong madulas. Sumang-ayon naman ang magulang niya sa kanyang desisyon para naman hindi naiinip sa maghapon ng babae sa bahay. Lalo at wala siya madalas, gabi na siyang nakakauwi. Nang sumapit ang panganganak ng asawa, maaga pa, isinugod niya na ito sa hospital kasama ang kanyang ina. Tuloy-tuloy ang babae sa delivery room. 3 silang doktor na naroon at nakamonitor sa kanyang asawa. Magkahalong pananabik at takot ang nararamdaman ni Michael sa mga sandaling yun. Excited na makita ang kanyang mga anak at takot para sa asawa. Sumisigaw ito habang naglilibor at hindi niya alam ang gagawin kung saan ito hahaplusin sa tuwing isisigaw ang kanyang pangalan. Ayaw niya itong masaktan at makitang nahihirapan kaya ganun din ang nararamdaman niya. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos ng ilang oras,
Ligtas na nakapanganak ang kanyang asawa at ligtas din ang lahat ng anak niya. Dahil dito, hindi na nahiya si Mikael na napaiyak sa sobrang kaligayahan. Doon mismo sa harapan ng mga doktor at nurse na naroon at nauunawaan naman ng mga ito ang sayang nararamdaman niya. Binati siya at kinamayan ng mga kasama niyang doktor at nurse. Naging matapang nga raw si Charm habang iniluluwal ang 5 dahil hindi tumaas ang blood pressure. Ni hindi pinanghinaan ng loob. Talagang malaking tulong na naiiwas niya ito sa mga bawal at syempre sinamahan nila ng dasal. Ang mami niya halos gabi-gabing nag-grocery para sa kaligtasan ng kanyang mag-iina. Kaya sobrang saya nito kinabukasan habang tinitignan ng mga apo. Naluluha din ito sa sobrang saya. Hindi matatawaran ang kaligayahang nakarehistro sa mukha nito sa pagdating ng 5 apo. Ang ama niya ay sumugod din sa ospital pagkagaling sa trabaho upang makita syempre ang mga apo. Katulad ng kanyang ina, masayang masaya rin. Simula noon ay mas lalo pang naging matibay at mas naging masaya ang pagmamahala nilang mag-asawa. Kasama ang kanilang 5 anak. Hindi lamang sila mag-asawa, kundi ang buong pamilyang Delgado.